Aabutin kita ng 100 milyong piso kung matatalo mo ako sa chess. Natawa ang milyonaryo habang tinitingnan ng batang nakayapak. Wala siyang ideya na mali ang taong kanyang tinatayaan at na mawawala sa kanya ang lahat. Umalis ka rito, bata. Hindi mo ba nakikita na sagabal ka? Ang sigaw ay humiwa sa gitnang plaza na parang latigo, kasunod ang tunog ng isang mapurol na hampas. Lumipad ang chessboard mula sa mga kamay ni Salvador at bumagsak sa bitak-bitak na sementado. Ang mga piyesang inukit ng kamay ay nagsabog sa lahat ng direksyon. Ang hari ay gumulong papunta sa tuyong fountain. Nabasag sa dalawa ang reyna nang tumama sa gilid ng bangketa. Nagkalat ang mga pawn na parang mga sundalong bumagsak sa labanan. Si Salvador, 11 taong gulang, ay nanatiling nakatayo, nakalahad pa rin ng mga kamay sa hangin. Nakatitig sa bakanting espasyo kung saan ilang segundo lang ang nakalipas ay naroon ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Hindi man lang tumigil ang lalaking tumulak sa kanya, inayos lamang ang kanyang kurbata habang dumaraan, na para bang bahagi lang si Salvador ng nabubulok na tanawin ng lungsod. Hindi para sa mga palaboy ang plaza na ito. Dura ng lalaki nang hindi man lang lumilingon. May mga lugar para sa mga katulad mo. Lumiit ang mundo ni Salvador sa iisang sandaling iyon. Hindi niya narinig ang trapiko mula sa kalapit na avenida. Hindi niya naramdaman ang matinding init ng araw sa kanyang maitim na balat. Ang nakita lamang niya ay ang basag-basag na mga piyesa ng chess, bawat isa'y inukit nang may pagmamahal ng kulubot na mga kamay ng kanyang lolo bago ito pumanaw. Ang itim na kabalyero, ang paborito niyang piyesa, ang ginugol ng kanyang lolo ng 3 araw upang gawing perpekto, ay tuluyan ng naputulan ng ulo. Dumaloy ang luha bago pa niya ito mapigilan. Hindi iyon luha ng pisikal na sakit, kundi ng mas malalim pa roon. Luha iyon ng pagkawala, ng pagkakita na ang tanging konkretong ugnayan niya sa lalaking nagturo sa kanya na ang buhay ay parang chess, na laging may posibleng galaw kahit sa pinakadesperadong sitwasyon, ay ngayoy wasak at nakahandusay sa maruming lupa. Diyos ko, iho, ang basag na tinig ni Don Quirino ay pumutol sa katahimikan. Ang tindero ng dyaryo, isang 70 taong gulang na lalaki na baluktot ang likod dahil sa dekada ng pagbubuhat ng mabibigat na kargamento, ay lumuhod sa tabi ni Salvador nang may hirap. Kumalabog ang kanyang mga tuhod habang yumuyuko, ngunit hindi mahalaga ang pisikal na sakit nang makita niya ang batang itinuturing niyang parang apo, pinupulot ang mga piraso ng kanyang pamana. "Pasensya na po, Don Quirino," pabulong na sabi ni Salvador, pinupunasan ng luha gamit ang likod ng kanyang kamay na nag-iwan ng mga guhit ng dumi sa kanyang pisngi. "Sobrang nakatutok po ako sa larong tinitingnan ko sa aking kwaderno, kaya hindi ko siya nakita. Dapat po mas mabilis akong gumalaw." "Wala kang dapat ipagpaumanhin." Matatag ang tinig ni Don Quirino kahit nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinutulungan niyang tipunin ang mga piyesa. Hindi man lang inabala ng naglalakad na basurang iyon na tingnan kung sino ang kanyang tinutulak. Pinulot ni Salvador ang sirang kabalyero at idiniin ito sa kanyang dibdib. Mainit ang kahoy dahil sa sikat ng araw at dama niya ang bawat kapintasan na iniwan ng mga kamay ng kanyang lolo. Naalala niyang nakaupo siya sa parehong bangkong ito 3 taon na ang nakalipas. Pinapanood ang matanda habang nag-uukit. Ipinapaliwanag na may kanya-kanyang personalidad ang bawat piyesa. "Espesyal ang kabalyero," naalala ni Salvador. Yun ang sinabi ng kanyang lolo na may mga matang kumikislap tuwing pinag-uusapan ng chess. Iba ang galaw niya kaysa sa iba. Nakakalundag siya sa mga hadlang. "Ganyan ka rin sa buhay, iho. Lalampasan mo ang bawat hadlang na ihaharap sa iyo ng mundo." Ngunit ngayon, basag ang kabalyero at hindi alam ni Salvador kung paano lalampasan ang hadlang na ito. "Tara, tulungan mo akong umupo,"
Marahang hingal ni Don Quirino, ramdam ang bigat ng pagluhod. Hinawakan siya ni Salvador sa braso. Dama ang marurupok na buto sa ilalim ng kupas na kamiseta ng matanda. Nang makaupo na sila sa bangkong naging tahimik na saksi ng libu-libong laro, naglabas si Don Quirino ng lumang panyo at marahang nilinis ang mga piyesa. Alam mo ba kung anong araw ngayon? Tanong ng matanda. Umiling si Salvador, nakatitig pa rin sa sirang kabalyero. Eksaktong 3 taon na ang nakalipas, umupo ang lolo mo sa mismong bangkong ito sa huling hapon ng kanyang buhay at may sinabi siyang hinding-hindi ko makakalimutan. Huminto si Don Quirino, ang kanyang mga matang nilalabo ng katarata ay tila nakatingin sa nakaraan. Sabi niya, Quirino, magiging dakila ang apo ko. Hindi ko alam kung paano o kailan, pero may kakaiba siyang taglay. Dumadaloy ang chess sa kanyang mga ugat tulad ng pagdaloy nito sa akin. Alagaan mo siya kapag wala na ako. Tumulo ang luha ni Salvador sa kahoy ng sirang kabalyero, pinaitim ang hibla nito. At ipinangako ko sa kanya na gagawin ko, pagpapatuloy ni Don Quirino, na sisiguraduhin kong magpapatuloy ka sa paglalaro, na ang talentong ibinigay sa iyo ng Diyos ay hindi masasayang dahil lang sa kakulangan ng pagkakataon. Pero Don Quirino, ano po bang silbi ng talento? Nabasag ang tinig ni Salvador. Tingnan ninyo po kung nasaan kami. Tingnan ninyo kung paano kami nabubuhay. Naglilinis ng banyo ang nanay ko para lang may makain kami. Halos hindi na makapagtrabaho ang tatay ko dahil sa masakit niyang likod. Naglalaro ako ng chess sa plaza dahil wala kaming pera para makapasok ako sa totoong paaralan. Ano pong halaga kung magaling ako kung wala namang nakakakita? Hinawakan ni Don Quirino ang mukha ni Salvador gamit ang kanyang magagaspang na mga kamay. May makakakita sa iyo, bata, at kapag dumating ang araw na yon, handa ka na. Iyan ang dahilan kung bakit pumupunta ka rito araw-araw. Iyan ang dahilan kung bakit pinag-aaralan mo ang bawat larong makita mo. Iyan ang dahilan kung bakit nilalaro mo ang kahit sinong umupo sa tapat mo. O mali ba ako? Tumingin si Salvador sa sarili niyang mga paa na kayapak. Ang sapatos na binili ng kanyang ina sa napakalaking sakripisyo ay nasira na ilang buwan na ang nakalipas at wala ng pera para sa bago. Natuto siyang maglakad ng nakayapak sa maiinit na kalsada ng lungsod hanggang sa tumigas ang mga talampakan ng kanyang mga paa. Noong una, ikinahihiya niya ito. Ngayon, bahagi na lamang iyon ng kanyang realidad. Don Quirino, hindi po ako nakatulong kay nanay sa paglilinis ngayon, pag-amin ni Salvador. Sinabi kong mag-aaral ako, pero ang totoo, gusto kong pumunta sa plaza para maglaro. Nagsinungaling po ako sa kanya. At bakit gusto mong pumunta roon para maglaro? Dahil mas mahigpit na hinawakan ni Salvador ang sirang kabalyero. Dahil kapag ginagalaw ko ang mga piyesa, kapag nakikita ko ang board, kapag iniisip ko ang 3, 4, 5 galaw sa unahan, nakakalimutan kong gutom ako, nakakalimutan kong wala akong sapatos, nakakalimutan kong kagabi umiyak na naman si nanay, akala niya hindi ko siya naririnig. Bumuhos ang kanyang pag-amin na parang rumaragasang tubig, mga salitang matagal na niyang kinikimkim. Nakakalimutan kong laging galit si tatay dahil hindi niya kayang tustusan ang pamilya. Nakakalimutan kong sa iisang silid lang kami nakatira kung saan naririnig ko ang lahat sa likod ng kortinang naghihiwalay sa kutsyon ko at sa kanila. Nakakalimutan kong 11 taong gulang pa lang ako at dapat ay nag-aaral pero kinailangan naming pumili sa pagitan ng edukasyon at pagkain. At heto ako ngayon. Ipinikit ni Don Quirino ang kanyang mga mata, dama ang bigat ng bawat salita. Ang chess lang ang nag-iisang bagay na talagang akin, patuloy ni Salvador, halos pabulong na ang tinig. Ito lang ang bagay na kung saan magaling ako, kung saan walang pakialam, kung ano ang suot ko, kung ano ang mga paa ko,
o kung saan ako nakatira. Ang mahalaga lang ay ang mga galaw. Ang pag-iisip lang ang mahalaga. At ngayon, kahit iyon ay sira na. Hinayaan muna ng matanda na manahimik ang paligid bago siya nagsalita. Salvador, tingnan mo ako. Ibinangon ng bata ang kanyang maiitim na mata, kumikislap sa mga luhang hindi pa tumutulo. May itinuro sa akin ang lolo mo tungkol sa chess na hinding-hindi ko nakalimutan, sabi ni Don Quirino. Sinabi niyang ang pinakamakapangyarihang piyesa sa board ay hindi ang reyna kahit kaya niyang gumalaw sa lahat ng direksyon. Hindi rin ang tore kahit malakas ito, ang pinakamakapangyarihan ay ang pawn. Ang pawn, napakunot noo si Salvador, pero iyon ang pinakamahinang piyesa, iyon ang iniisip ng lahat. Ngumiti si Don Quirino, pero ang pawn ang nag-iisang piyesa na kayang magbago. Kapag nakarating ito sa kabilang dulo ng board, maaari itong maging kahit ano. Nagsisimula ang pawn bilang piyesang may pinakamababang halaga at nagtatapos bilang kung anuman ang kailangan nito para manalo ang laro. Pinulot niya ang isa sa mga inukit na pawn, isang piyesang milagrosong nakaligtas sa pagbagsak ng walang pinsala. Ikaw ay tulad ng pawn na ito, Salvador. Nagsimula ka ng walang kalamangan, walang pera, walang koneksyon, walang mga pagkakataong mayroon ng iba. Pero may taglay ka na wala ang lahat ng batang nag-aaral sa mamahaling paaralan. Mayroon kang gutom, mayroon kang determinasyon, at mayroon kang talento na hindi mabibili o matuturo. Iyon ay ipinapanganak lamang sa loob ng isang tao. Pero sira na ang board, sabi ni Salvador, itinuro ang mga napinsalang piyesa. Ang board ay maaaring ayusin, pero ang espiritu mo, kapag hinayaan mong masira, ay hindi na. Inabot ni Don Quirino ang kanyang support ng diaryo at may hinugot na bagay na binalot sa papel. At bukod doon, hindi pa nawawala ang lahat. Tingnan mo kung ano ang nakuha ko. Inalis niya ang balot at lumitaw ang isang maliit na garapon ng matapang na pandikit. Binili ko ito sa kinita ko sa pagbebenta ng dyaryo ngayon. Naisip kong baka kailanganin mo balang araw para ayusin ang isang piyesa. Hindi ko lang inakalang ngayon mismo iyon. Tinanggap ni Salvador ang pandikit na nanginginig ang mga kamay. Don Quirino, siguradong mahal po ito. Eksakto lang ang halaga nito sa dapat bayaran, putol ng matanda. Ngayon, aayusin natin ang kabalyero at ang lahat ng iba pang piyesa. At pagkatapos gagawin mo ang ginagawa mo araw-araw. Ihahanda mo ang board mo. Maghihintay ka ng kalaban at maglalaro ka na para bang nakasalalay dito ang buhay mo. Ginugol nila ang sumunod na kalahating oras sa tahimik na pagtatrabaho. Maingat na idinidikit ang bawat sirang piyesa. Bumalik ang ulo ng kabalyero kahit halata ang guhit ng pandikit. Ang ilang pawn ay naibalik ang mga naputol na sulok. Hindi ito perpekto pero nagagamit pa. Gaya ng kabalyerong ito, sabi ni Don Quirino habang itinatapat ang inayos na piyesa sa liwanag ng papalubog na araw, lahat tayo ay may mga pilat at ang mga pilat ay patunay lamang na nalagpasan natin ang isang bagay na muntik ng sumira sa atin. Tumango si Salvador habang maingat na inaayos ang board sa karton na lagi niyang ginagamit. Ang board mismo ay luma na, may mga parisukat na pininturahan ng kanyang lolo dahil wala silang pambili ng totoong chessboard. Ang ilang bahagi ay pudpod na, ang mga kulay ay kumupas na dahil sa araw at ulan ng napakaraming hapon sa plaza. Sa tingin ninyo po, may gusto pa kayang makipaglaro ngayon? Tanong ni Salvador, tumingin sa halos bakanting plaza. Mag-aalas 6 na ng gabi, ang oras kung kailan karaniwang may ilang manggagawang dumaraan pa uwi. Laging may handang humarap sa kampiyon ng gitnang plaza, sabi ni Don Quirino na may kindat. Kahit karamihan sa kanila ay nagsisisi na pagkatapos ng unang galaw. Hindi napigilan ni Salvador ang isang munting ngiti.
Sa loob ng 3 taon mula nang mamatay ang kanyang lolo, nakalaro na niya ang daan-daang kalaban sa plaza. Mga construction workers sa kanilang pahinga, mga empleyadong nababagot, mga estudyante sa universidad na akalang madali siyang talunin. 3 beses lamang siya natalo at lahat iyon ay laban sa mas matatandang manlalaro na may mahabang karanasan. Ang plaza ang kanyang akademya, ang kanyang torneo, ang kanyang mundo. Kilala niya ang bawat bitak sa semento, bawat sirang bangko, bawat punong nagbibigay lilim sa iba't ibang oras ng araw. Ang fountain na hindi na gumagana sa loob ng maraming dekada ang nagsisilbi niyang palatandaan. 3 bangko sa hilaga ng tuyong fountain. Iyon ang paraan niya ng pagbibigay ng direksyon sa mga manlalarong bumabalik para humingi ng revansya. Don Quirino, nagsalita si Salvador habang inaayos ang mga piyesa para sa bagong laro. Sa tingin ninyo po ba, galit sa akin si nanay? Bakit naman po siya magagalit? Dahil dapat po tinutulungan ko siya. Sa halip na narito ako at naglalaro, dapat po nasa mga gusali ako kasama niya, nagbubuhat ng mga timba, tinutulungan siyang maglampaso ng sahig. Pero ako, huminto siya, nahihiya. Pero gusto mo ng higit pa, dugtong ni Don Quirino. At walang masama roon, iho. Alam ng nanay mo na may kaloob ka. Kaya kanya hinahayaang pumunta rito sa halip na pilitin kang magtrabaho buong araw, pero hindi ka pa kumikita sa paglalaro ng chess. Hindi pa, ngumiti si Don Quirino ng may hiwaga. Hindi pa. Ang hindi alam ni Salvador ay 2 blok lang ang layo sa mismong sandaling iyon, isang marangyang itim na sedan ang dahan-dahang umiikot sa mga kalye ng kapitbahayan. Lubos na naiiba sa mga lumang sasakyan at maiingay na motorsiklo. Sa loob ng kotse, 5 beses nang tiningnan ni Arturo Peralta ang mensahe sa kanyang telepono. Gitnang plaza, tuyong fountain, hanapin ang batang may chessboard. Kapag tinalo mo siya sa chess, panalo ka. Kapag natalo ka, mawawala sa iyo ang lahat. Master Sanchez. Paulit-ulit nang binasa ni Arturo ang mensahe mula pa nang matanggap niya ito noong umagang iyon. Agad siyang naintriga sa hamon ni Master Sanchez. 100 milyong piso ang nakataya, lahat ay nakasalalay sa iisang laro ng chess laban sa pinakamahusay na manlalaro sa lungsod. Sigurado ka bang ito ang lugar, Veronica? Tanong niya sa kanyang sekretarya habang tumitingin sa labas ng bintana sa mga sirang kalye. Napakalinaw ng tagubilin ni Master Sanchez, Ginoong Peralta. Sagot ni Veronica habang tinitingnan ang kanyang tablet. Gitnang plaza, katabi ng fountain na hindi gumagana. Napakunot noo si Arturo. Isa siya sa pinakamayayamang negosyante sa lungsod. Binabago ng kanyang mga proyektong real estate ang buong mga distrito. Ang kanyang mga pamumuhunan sa teknolohiya ay nagpapagalaw ng milyon-milyong piso araw-araw. At ngayon, pinapunta siya sa isang plaza sa kapitbahayang tila hindi pa nakakakita ng pamumuhunan sa loob ng maraming taon. Ito'y siguradong biro, bulong niya. Pinaglalaruan lang ako ni Sanchez. Ngunit malinaw ang hamon kapag natalo ni Arturo ang manlalarong itinuring ni Sanchez bilang pinakamahusay sa lungsod. Mapapasakan niya ang karapatan sa isang lupang nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Isang lupang matagal na niyang gustong makuha para sa kanyang pinakaambisyosong proyekto. Kapag siya'y natalo, hindi iyon isinasaalang-alang ni Arturo. Kailanman. Narito na po ang plaza, sir. Sabi ng driver, dahan-dahang huminto ang sasakyan. Pinagmasdan ni Arturo ang tanawin mula sa likod ng tinted na salamin. Isang tuyong fountain na puno ng basura at tuyong dahon, mga bangkong semento na may bitak-bitak, ilang matatandang puno na nagbibigay ng hindi pantay na lilim. At doon, sa tabi ng 2 bangko, isang batang nakayapak ang nag-aayos ng mga piyesa ng chess sa isang board na mukhang gawa lamang sa bahay. Yun ba? Halos matawa si Arturo. Ang pinakamahusay na manlalaro sa lungsod ay isang bata? Mukhang ganun nga.
Pinanood ni Veronica ang eksena nang walang emosyon sa mukha, bagaman may bakas ng awa sa kanyang mga mata. Bumaba si Arturo mula sa kotse, kasunod si Veronica. Ang kanyang mga sapatos na gawa ng Italianong designer ay tumapak sa basag-basag na semento ng plaza. Ang kanyang Amerikana na nagkakahalaga ng libu-libong piso ay kumislap sa liwanag ng hapon. Ang kanyang relo ay mas mahal pa kaysa sa lahat ng bagay na malamang ay matatagpuan sa loob ng 3 blok. May ilang tao sa plaza ang napalingon sa kanya. Hindi siya maaaring hindi mapansin. Para bang may isang dayuhan na biglang bumaba sa gitna ng kanilang pang-araw-araw na realidad. Tumingala si Salvador mula sa board at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng isang saglit, nagkatitigan lamang sila, ang batang nakayapak na may butas-butas na damit at ang perpektong bihis na milyonaryo, dalawang magkaibang mundo na nagbahagi ng iisang espasyo. Paumanhin, lumapit si Arturo. Ang tinig ay may himig na ginagamit niya kapag kausap ang mga taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Naglalaro ka ba ng chess? Opo, Ginoo, sagot ni Salvador, malinaw ngunit maingat ang tinig. Magaling ka ba? Nagatubili si Salvador. Tinuruan siya ng kanyang lolo na maging mapagpakumbaba, ngunit tinuruan din siyang huwag magsinungaling. Medyo magaling po ako, Ginoo. Humalakhak si Arturo ng maikli. Medyo magaling, napakakumbaba. Lumingon siya kay Veronica. Seryoso ba ito? Gusto akong papaglaruin ni Sanchez laban sa batang ito. Mukhang ganun po, Hinong Peralta, ulit ni Veronica. Si Don Quirino, na tahimik na nagmamasid mula sa kanyang tindahan ng dyaryo, ay lumapit ng may kaunting pilay. Agad niyang nakilala si Arturo. Madalas lumabas ang mukha nito sa mga dyaryong kanyang ibinebenta halos linggo-linggo, balita tungkol sa kanyang mga negosyo, mga pamumuhunan at mga magarbo niyang salusalo. Ginoong Peralta, magalang na bati ni Don Quirino, ngunit walang bahid ng pagyukod o pagsipsip. Ano po ang nagdala sa inyo sa aming munting kapitbahayan? Halos hindi man lang siya tiningnan ni Arturo. Usaping negosyo, sinabihan akong may makikita raw akong magaling na manlalaro ng chess dito. Natagpuan na ninyo ang pinakamahusay, sagot ni Don Quirino. Inilalagay ang isang mapagprotekta niyang kamay sa balikat ni Salvador. Ilang buwan na pong hindi natatalo ang batang ito. Ang bata mo? Muling tumingin si Arturo kay Salvador. Ngayon ay may panibagong interes, ngunit hindi positibo. Iyon ang tinging inilalaan niya sa mga bagay na itinuturing niyang kakaiba, hindi tunay na banta. Ilang taon ka na? 11 po, Ginoo, sagot ni Salvador. 11 taong gulang, ulit ni Arturo. Wari ninanamnam ang mga salita. Dahan-dahang lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Perpekto, hindi ako makokonsensya kapag tinalo kita. Umupo siya sa bangkong katapat ni Salvador nang hindi naghihintay ng paanyaya. Kumikilos ng may gaan ng taong sanay na ang mundo ang umaayon sa kanya. Hindi siya sa mundo. Maglaro tayo, utos niya, hindi mungkahi. Pero hindi katanggap-tanggap ang board na ito. Veronica, kunin mo ang akin sa kotse. Hindi na po kailangan, Ginoo, mabilis na sabi ni Salvador. Ayos na po ang board na ito. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo, bata. Malamig na sagot ni Arturo. Ang tinig ay sanay na sanay sa pagpaparamdam ng kaliitan sa kausap. Kung maglalaro tayo, gagamit tayo ng maayos na board. Hindi itong likhang kamay. Ang salitang likhang kamay ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang insulto. Ramdam ni Salvador ang tama na parang pisikal na suntok. Ilang linggong ginugol ng kanyang lolo ang pag-ukit ng board na yon. Maingat na pininturahan ng bawat parisukat, lumikha ng isang bagay na puno ng pagmamahal dahil wala silang pambili ng totoong chessboard. Bumalik si Veronica mula sa kotse, may dalang makintab na kahoy na board na may mga piyesang marmol. Maganda ito,
Propesyonal, malamang ay mas mahal pa kaysa sa lahat ng pag-aari ng pamilya ni Salvador kung pagsasamahin. Inilapag niya ito sa pagitan ng dalawang manlalaro. Malupit ang contrast, ang eleganteng board na nakapatong sa maruming karton na palaging ginagamit ni Salvador at ang mga piyesang marmol sa tabi ng sariling gawang board na itinulak na parang basura. Mas maayos, sabi ni Arturo habang inaayos ang mga piyesa sa eksaktong mga galaw na nagpapakitang sanay siya. Ngayon, bago tayo magsimula, gawin nating mas interesante ito. May ipupusta ka ba, bata? Tumingin si Salvador kay Don Quirino, litong-lito. Wala po siyang maipupusta, Hinoong Peralta, singit ng matanda. Bata lang po siya. Kung ganon, walang laro. Nagsimula ng tumayo si Arturo. Hindi ako naglalaro ng walang pustahan, hindi sulit sa oras ko. Sandali, nasabi ni Salvador bago pa siya makapag-isip. Ano ang ipupusta mo? Pinagmasdan siya ni Arturo na parang isang mandaragit na sinusukat ang kanyang biktima. Kung manalo po ako, aamin kayo sa harap ng lahat na hindi kayo kasing galing ng iniisip ninyo, na kailangan ninyong matutong magpakumbaba. Mabigat at tensyonado ang katahimikang sumunod. At kung manalo ako, tanong ni Salvador, halos pabulong. Ikaw, manalo? Tumawa si Arturo kahit may pilit sa tunog. Sige bata, kung sakaling sa isang himala matalo mo ako, bibigyan kita ng 1,000 piso. Bumulong-bulong ang maliit na pulutong na nagsimulang magtipon. 1,000 piso para kay Salvador, isa itong kayamanan. Para kay Arturo, marahil ay katumbas lamang ng kanyang tanghalian. Tinatanggap ko, sabi ni Salvador. Nagsimula silang maglaro at ang mundo nilang dalawa ay malapit ng magbago magpakailanman, bagaman wala ni isa sa kanila ang nakaaalam pa. Hindi nila alam na ang simpleng larong ito sa isang maalikabok na plaza ay magiging kwentong pag-uusapan ng buong lungsod kinabukasan. Hindi nila alam na magtuturo sila sa isa't isa ng mga aral na walang aklat ang makapagtuturo. At hindi nila alam na kung minsan, talagang kung minsan, ang universo ay nagsasabwatan upang ilagay ang eksaktong tamang mga tao sa eksaktong tamang lugar sa eksaktong tamang sandali. Upang ang imposible ay maging posible. Upang ang pawn ay makarating sa kabilang dulo ng board. At maging isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman, nabitiwan ni Carmela ang timba ng maruming tubig na kanyang binubuhat. Umalingaw-ngaw sa pasilyo ng gusaling opisina ang tunog ng metal na tumama sa semento. Ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salitang sinabi ng kanyang anak, mga salitang hindi maaaring totoo, mga salitang tila panaginip o isang malupit na biro. 100 milyong piso, ulit niya, halos pabulong ang tinig. Salvador, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Nakaupo ang bata sa nag-iisang bangkito sa silid nila sa paupahang bahay ni Doña Refugio. Suot pa rin ang maruruming damit mula sa plaza. Nakabitin at kinakabahan ang kanyang mga nakayapak na paa. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang inayos na kabalyero ng chess, paulit-ulit na hinihimas ang guhit ng pandikit na nagdudugtong sa ulo at katawan nito. Nakita ko po siyang pumirma sa papel, nanay, paliwanag ni Salvador sa ikatlong pagkakataon, nanginginig ang tinig. May mga saksi po, nakita ni Don Quirino, isinulat lahat ni Veronica, ang sekretarya niya. At may mga taong nag-video gamit ang kanilang mga telepono. Nakahiga si Armando sa kutsyon na pinaghahatian nila ni Carmela. Ang kanyang likod ay nakasandal sa nagbabalat na pader. Maaga siyang umuwi mula sa pagtitinda ng candy sa mga stoplight dahil hindi na niya matiis ang sakit sa gulugod. Ngayon, tinitingnan niya ang kanyang anak na may halong pagmamalaki at takot na hindi niya maipaliwanag. Anak, sabi ni Armando, paos ang tinig mula sa buong araw na pagsigaw sa mga sasakyan. Ang lalaking iyon, si Arturo Peralta, ay isa sa pinakamayayaman sa lungsod.
Nakikita ko ang pangalan niya sa dyaryo. Nagtatayo siya ng malalaking gusali. May-ari siya ng mga kumpanya. Sa tingin mo ba talaga'y magbibigay siya ng 100 milyong piso sa isang 11 taong gulang na bata? Mas mahigpit na niyakap ni Salvador ang kabalyero. Pumirma siya sa papel, Itay. Ginawa niya ang pustahan sa harap ng lahat. Hindi ba ibig sabihin noon ay kailangan niyang magbayad? Mabigat ang katahimikang sumunod, puno ng mga taon ng pagkabigo at mga pangakong napako na pinagdaanan ng pamilyang ito. Dahan-dahang umupo si Carmela sa gilid ng kutsyon. Umuungol ang kanyang mga tuhod matapos ang maghapong pagluhod at pagkuskus ng sahig. 34 na taong gulang siya, ngunit pakiramdam ng kanyang katawan ay 50 na. Mahal ko, panimula ni Carmela habang hinahawakan ng mga kamay ni Salvador, mga kamay na gaspang at bitak-bitak dahil sa mga kemikal sa paglilinis. Hindi pareho ang laro ng mayayaman at ng tulad natin. May mga abogado sila, may mga koneksyon, may mga paraan silang ipaglaho ang mga bagay. Paano pong ipaglaho? Tanong ni Salvador. Kahit sa puso niya ay alam na niya ang sagot. Gaya ng mga pustahang ayaw na nilang bayaran, gaya ng mga pangakong ayaw na nilang tuparin. Piliting umupo ng tuwid si Armando, bawat galaw ay inilalantad ang matagal ng sakit na iniwan ng aksidente sa konstruksyon na sumira sa kanyang kakayahang magtrabaho ng mabigat. Salvador, noong nasa konstruksyon pa ako, nakita ko kung paano nangangako ang mga amo ng bonus, insurance sa kalusugan, patas na sahod, at kapag oras na ng pagtupad, laging may dahilan kung bakit hindi pwede. Laging may papeles na hindi raw tama ang pirma, may probisyong hindi namin alam, may detalyeng nagpapawalang bisa sa lahat. Pero may mga saksi po, giit ni Salvador, ramdam ang pag-agos ng pag-asa palayo sa kanya na parang buhangin sa pagitan ng mga daliri. Maraming nakakita. At ang mga taong iyon ay mga tindero sa kalye, mga manggagawa, mga batang kapitbahay, malungkot na sabi ni Carmela mula sa mapait na karanasan. Sa tingin mo ba magiging hukom ang isang nagtitinda ng dyaryo? Sa pag-iisip kay Arturo Peralta, ang milyonaryo, naramdaman ni Salvador ang hapdi ng luha sa kanyang mga mata. Ginugol niya ang mga huling oras sa pangangarap. Pangarap na makabili ng sapatos, hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa ibang mga bata sa kapitbahayan. Pangarap na madala ang kanyang ina sa isang tunay na doktor para matingnan ang walang tigil nitong ubo. Pangarap na mabayaran ang operasyong kailangan ng kanyang ama para sa likod nito. Pangarap na makaalis sa maliit na silid na halos magkakapatong silang tatlo sa pagtulog, kung saan ang mga ipis ay gabi-gabing kasama, kung saan hindi matiis ang init ng tag-init at ang lamig ng taglamig ay sumisingit sa mga bitak ng dingding. Kung ganoon, wala ring saysay ang lahat, pabulong niyang sabi, habang hinahayaang mahulog mula sa kanyang mga kamay ang kabalyero ng chess. Gumulong ang pyesa sa sementadong sahig at muling humiwalay ang ulo sa katawan. Hindi sapat ang pandikit ni Don Quirino para mapanatili itong buo. Ang tanawing iyon ay parang perpektong metapora ng kanyang mga pag-asa, pansamantalang pinagdugtong, ngunit nakatakdang muling mabasag. Mahigpit na niyakap ni Carmela ang kanyang anak, idiniin ito sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang bawat tadyang ng bata sa ilalim ng manipis nitong damit. Ilang linggo na silang hindi nakakakain ng maayos. Ang kanin at beans ay kamakailan lamang naging luho salamat sa isang dagdag na trabaho na nakuha ni Carmela sa paglilinis ng bahay noong katapusan ng linggo. Huwag kang umiyak, anak, mahinang bulong niya sa buhok ni Salvador. Huwag kang umiyak dahil sa hindi ibibigay sa'yo ng lalaking iyon. Umiyak ka kung gusto mo, pero umiyak ka dahil naging matatag ka, dahil naglaro ka ng mahusay, at dahil patas kang nanalo. Iyan ay hindi kailanman maaalis sa iyo ni Numan. Pero gusto kitang tulungan, humikbi si Salvador, tuluyan ng bumuhos ang bigat ng kanyang murang buhay.
Gusto kong hindi ka na muling maglinis ng banyo, nanay. Gusto kong maayos ni tatay ang likod niya. Gusto kong magkaroon tayo ng totoong bahay na may magkakahiwalay na silid at sapat na pagkain at alam ko, mahal ko, alam ko. Masakit na bumangon si Armando mula sa kutsyon at nakisali sa yakapan, niyakap ang kanyang asawa at anak gamit ang mga bisig na nananatiling malakas sa kabila ng matagal na sakit. Matagal silang nanatiling magkayakap. Isang pamilyang siksik sa isang silid na 3 sa 4 na metro, mahigpit na kumakapit sa tanging tunay na yaman na mayroon sila, ang kanilang pagmamahalan. Ano man ang mangyari, wika ni Armando sa wakas, basag sa damdamin ng tinig, ipinagmamalaki kita, anak. Tinalo mo ang isa sa pinakamayayamang tao sa lungsod sa sarili niyang laro. Pinatunayan mo na ang talino ay hindi na bibili ng pera. May ibig sabihin yon. Pero ano pong silbi kung wala namang nagbabago? Tanong ni Salvador. Minsan, sagot ni Carmela, habang pinupunasan ang luha ng kanyang anak gamit ang kanyang mga hinlalaki, ang tagumpay ay ang pagpapatunay kung sino ka talaga, hindi kung ano ang mayroon ka o kung ano ang maibibigay ng iba, kundi kung ano ang dala-dala mo rito. Hinawakan niya ang dibdib ni Salvador sa mismong ibabaw ng kanyang puso. Isang malakas na katok sa pinto ang ikinagulat nilang lahat. Mabilis na tumayo si Carmela, inaayos ang kanyang damit sa trabaho. Inakalang si Doña Refugio iyon na mangongolekta ng upa na hindi pa rin nila nababayaran. Ngunit nang buksan niya ang pinto, isang bagay na lubos na hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. Naroon si Don Quirino, hinihingal na para bang tumakbo siya mula mismo sa plaza. Sa tabi niya ay 5 iba pang tao mula sa kapitbahayan. Ang babaeng nagtitinda ng tamales sa kanto, ang mekaniko mula sa kalapit na talyer, 2 binatang laging naglalaro ng domino sa plaza at isang matandang babae na nakilala ni Carmela bilang may-ari ng maliit na tindahan. Don Quirino? Litong tanong ni Carmela habang tinitingnan ang grupo. Ano po ang nangyari? Ayos ang lahat. Masigit pa sa ayos, Carmela, sagot ni Don Quirino na may ngiting matagal na niyang hindi na isusuot. Naparito kami para pag-usapan si Salvador at ang utang sa kanya ng lalaking iyon. Pasok po kayo, aya ni Armando, kahit napakaliit ng espasyo. Halos 2 tao lamang ang maaaring umupo ng komportable, lalo na ang 8. Nagsiksikan sila hanggat makakaya. May umupo sa kutsyon, ang iba'y tumayo sa tabi ng mga dingding, si Don Quirino sa nag-iisang bangkito. Hindi kailanman naging ganito kapuno ng tao ang silid, at sa kakaibang paraan, hindi kailanman nakaramdam si Carmela ng ganitong kabawasang pag-iisa. Salvador, panimula ni Don Quirino, kailangan mong ikwento sa akin ng eksakto kung ano ang nangyari matapos umalis ang lalaking iyon sakay ng kanyang kotse. Si Salvador, namumula pa ang mga mata sa pag-iyak, ay ikinuwento kung paano siya pinalibutan ng mga tao, kung paano siya tinapik sa balikat ng ilan, kung paano may babaeng nag-alok sa kanya ng soda na tinanggihan niya dahil wala siyang pambayad, kung paano inilabas ng lahat ang kanilang mga telepono upang ipakita sa kanya ang mga video na kinunan nila ng laro. May mga 20 magkakaibang video, sabi ng isa sa mga binata. In-upload ko ang akin sa social media 1 oras na ang nakalipas. Inilabas niya ang kanyang telepono, isang lumang aparato na may basag na screen ngunit gumagana pa rin, at ipinakita sa pamilya ang video. Nanginginig ang kuha, maingay ang background, ngunit malinaw ang lahat. Si Arturo na gumagawa ng pustahan, si Salvador na nananalo at ang negosyanteng tumatangging magbayad. Ilang tao na ang nakapanood? Tanong ni Armando. Nang i-upload ko, 50 lang ang views. Ngayon, tumingin muli ang binata. May 500,000 na. Ganap na katahimikan ang bumalot sa silid. Ano? Hindi agad maunawaan ni Carmela ang bilang. 500,000 tao?
At patuloy pang dumarami. Kumpirma ng may-ari ng tindahan, ipinapakita ang sarili niyang telepono. Ibinahagi ko sa Facebook. Ibinahagi ng mga kaibigan ko. Ngayon, nasa lahat na. Unang nagsalita ang nagtitinda ng tamales. Ang tinig ay may bigat ng isang taong maraming beses nang nakasaksi ng kawalang katarungan. Carmela, may tinatamaan ng bidyong ito sa puso ng mga tao. Lahat tayo'y may kilalang tulad ni Salvador. Lahat tayo'y nakakita kung paano tayo tratuhin ng mayayaman na parang hindi tayo nakikita. At heto ang isang batang nakayapak mula sa ating kapitbahayan na tinalo ang isa sa kanila. Tumutugon ang mga tao. Paano po sila tumutugon? Tanong ni Salvador, maliit ang tinig. Ngumiti ang mekaniko, isang lalaking may dambuhalang mga kamay na permanenteng may mantsa ng grasa. Galit na galit sila. Sinasabi nila na kailangang magbayad si Arturo Peralta, na hindi niya pwedeng ipahiya ang isang bata ng ganoon, na pumirma siya sa isang kasunduan at kailangan niya itong tuparin. Pero mayaman siya, sabi ni Armando, kaya niyang umupa ng mga abogado. Kaya niyang ipaglaho ito. Pwede niyang subukan, sagot ni Don Quirino, pero hindi kapag kalahati ng bansa ang nanunood, hindi kapag nakataya ang kanyang reputasyon. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isa sa mga diaryong kanyang ibinebenta. Ang digital na edisyon noong hapong iyon ay may balita na sa unang pahina. Milyonaryo, ipinahiya ang batang henyo at tumangging magbayad ng pustahan. Binasa ni Carmela ang artikulo na nanginginig ang mga kamay. Inilarawan nito ang laro, ang pustahan, ang pagtanggi ni Arturo. May mga kuha mula sa mga bidyong kumalat sa social media at nagtapos ito sa isang tanong na umuugong sa buong lungsod. Tutupad ba si Arturo Peralta sa kanyang salita? Hindi ko maintindihan, sabi ni Carmela. Bakit mahalaga ito sa napakaraming tao? Dahil hindi lang ito tungkol kay Salvador, paliwanag ng matandang babae na may-ari ng tindahan. Tungkol ito sa ating lahat. Ilang beses na ba tayong pinangakuan ng mga bagay na hindi naman ibinigay? Ilang beses na ba tayong tinrato na parang wala tayong halaga? Ang batang ito ay kumakatawan sa mas malaki pa. Kumakatawan siya sa posibilidad na hindi laging nakakalusot ang mga makapangyarihan. Nakinig si Salvador sa lahat ng iyon na may halong paghanga at takot. Hindi niya kailanman ginustong maging simbolo. Gusto lang niyang maglaro ng chess at kumita ng kaunting pera para makatulong sa pamilya. Kaya ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Carmela tumingin kay Don Quirino. Ngayon, sagot ng matanda na may determinasyong hindi inaasahan sa isang 70 taong gulang, sisiguraduhin nating hindi makakatakas si Arturo Peralta. Bukas ng 10:00 ng umaga, pupunta tayo sa kanyang mga opisina, tayong lahat, at hihilingin nating tuparin niya ang kanyang salita. Tayong lahat? Tumingin si Armando sa grupo. Tayong lahat, kumpirma ng mekaniko. At hindi lang kami, naikalat ko na ang balita sa kapitbahayan, mga 100 tao ang darating. Hindi pwede, tutol ni Carmela, may trabaho ako bukas. Kailangan ko yon. Kapag hindi ako pumasok, maaari akong tanggalin. Kung ganoon, ako ang pupunta, sabi ni Armando, tuwid na tumayo sa kabila ng sakit sa kanyang likod. Kasama ang anak ko. Tatay, ang likod ninyo, panimula ni Salvador. Makakapaghintay ang likod ko, mariing putol ni Armando. Mas mahalaga ito. Piliting tumayo si Don Quirino mula sa bangkito. Carmela, naiintindihan ko ang takot mo. Pero may mga sandali sa buhay na kailangan nating sumugal. Mga sandaling mas masama ang manahimik kaysa magsalita. Pero kung magalit si Arturo, kung gamitin niya ang kapangyarihan niya para saktan kami, hayaan mo siyang magalit, sabi ng nagtitinda ng tamales. Nasa pinakailalim na tayo, ano pa ang maaari niyang kunin sa atin? Umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa maliit na silid.
Totoo yon, nakatira sila sa isang silid sa murang paupahan, nagtatrabaho sila sa mga hanap buhay na halos hindi sapat para makakain. Nasa pinakailalim na sila. Ang tanging direksyong natitira ay paitaas. Nanay, hinawakan ni Salvador ang kamay ni Carmela. Ayokong mapahamak ka dahil sa akin, pero tama si Don Quirino. Kapag pinalampas natin ito, kapag hinayaan nating baliin ng lalaking iyon ang kanyang pangako at umalis na parang walang nangyari, mananatili tayong hindi nakikita habang buhay. Tumingin si Carmela sa mga mata ng kanyang anak, ang maiitim na matang eksaktong tulad ng sa kanyang lolo. May nakita siyang hindi pa niya nakita noon. Hindi lang talino o determinasyon, kundi dignidad. Isang dignidad na hindi nabibili o naituturo, kundi ipinapanganak mula sa loob. Sige, sabi niya sa wakas, nanginginig ngunit matatag ang tinig. Tara, tayong lahat. Sumabog ang silid sa mga ngiti at yakap. Mabilis na nabuo ang plano. Magkikita sila sa plaza ng 9:00 ng umaga. Sabay-sabay silang lalakad patungo sa gusali ng kumpanya ni Peralta. Magdadala sila ng mga kopya ng pinirmahang kasunduan na ipinadala ni Veronica sa mga telepono ng ilang saksi. Dadalhin nila ang kanilang mga tinig at ang kanilang dignidad. Nang makaalis na ang lahat at muling maiwan ang pamilya sa kanilang munting silid, umupo si Carmela sa kutsyon at tiningnan ang kanyang asawa at anak. Tama ba ang ginawa ko? Tanong niya, ramdam ang bigat ng desisyon. Tama bang pumayag ako? Umupo si Armando sa tabi niya, hinawakan ng kanyang kamay. Tama ang ginawa mo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, lalaban tayo para sa isang bagay. Tatayo tayo para sa ating anak. Pinulot ni Salvador ang kabalyero ng chess mula sa sahig, muli na namang hiwalay ang ulo sa katawan. Sa pagkakataong ito, sa halip na panghihina ng loob, may iba siyang naramdaman, isang ideya. Nanay, pwede ba akong humingi ng pabor? Kahit ano, mahal ko, pwede mo bang tahiin ang kabalyero para manatili siyang buo? Gaya ng pagtatahi mo sa mga damit ko kapag napupunit. Tumingin si Carmela sa kahoy na piyesa, naguguluhan. Tahiyan ng kahoy gamit ang sinulid. Pwede kang gumawa ng maliliit na butas at ipadaan ang sinulid. Sabi niya, itinuro ang kanyang damit na may iba't ibang kulay ng mga tagpi, patunay ng maraming taong pagkasuot. Nang maunawaan ni Carmela ang ibig sabihin nito para sa kanyang anak, tumango siya. Kunin mo ang aking kahon ng panahi. Ginugol nila ang sumunod na oras sa pagtatrabaho ng magkakasama. Hinawakan ni Armando ng matatag ang piyesa. Maingat na gumawa si Carmela ng mga butas gamit ang isang manipis na pako at maliit na martilyo. Paulit-ulit namang ipinadaan ni Salvador ang sinulid. Hindi ito perpekto. Kitang-kita ang mga sinulid na tumatawid sa linyang pinaghiwalayan ng ulo at katawan. Ngunit ito'y matibay, mas matibay kaysa dati. Ang pandikit ay nasa ibabaw lamang. Ang mga sinulid ay dumaan sa loob, pinagbigkis ang mga bahagi sa paraang halos, hindi na sila muling mapaghihiwalay. Tingnan ninyo, sabi ni Salvador, itinaas ang kabalyero sa liwanag ng hubad na bumbilyang nakasabit sa kisame. May mga pilat na siya ngayon, pero ang mga pilat ang nagpapalakas. Naramdaman ni Carmela ang pag-ipon ng luha sa kanyang mga mata. Oo, mahal ko, tulad natin, marami tayong pilat pero pinapalakas nila tayo. Noong gabing iyon, natulog silang tatlo na magkakadikit sa kutsyon na kanilang pinaghahatian gaya ng dati. Ngunit may kakaiba, hindi na nila naramdaman ang pagiging maliit. Hindi na nila naramdaman ang pagiging hindi nakikita. May laban silang haharapin, isang laban na maaaring matalo sila, ngunit lalaban sila. Milya-milya ang layo sa isang penthouse na may tanawing tanaw ang buong lungsod. Hindi makatulog si Arturo Peralta. Ginugol niya
ang mga huling oras sa pakikipag-usap sa kanyang mga abogado, sa kanyang public relations team, at sa sino mang makapagsasabi kung paano mawawala ang problemang ito. Nasa lahat ng dako ang mga video, Ginoong Peralta, sabi ng pinuno ng kanyang PR team, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. May mga nagtitrending na hashtag Justice for Salvador, Peralta, Pay Up, Prodigy Child. Hindi na ito makontrol. Kung ganoon, kontrolin ninyo ang walang kontrol, sigaw ni Arturo. Ano ba ang binabayad ko sa inyo? Ngunit ang totoo, ang ayaw sabihin ng sinuman ay simple. Wala nang paraan para pigilan ito. Taglay ng kwento ang lahat ng sangkap ng isang viral na pangyayari, isang mayabang na milyonaryo, isang mahirap ngunit henyo na bata, isang imposibleng pustahan, isang milagrosong tagumpay, at isang sirang pangako. Eksakto itong uri ng kwentong gustong-gusto ng mga tao. Si Veronica na magdamag na nagtatrabaho upang bawasan ang pinsala, ay naglakas loob na sabihin ang hindi masabi ng iba. Ginoong Peralta, baka ang pinakasimpleng solusyon ang pinakamainam. Anong solusyon? Magbayad. Tuparin ninyo ang inyong pangako. Gawin ninyo itong kwento ng pagtubos, hindi ng kalupitan. Magbayad sa batang iyon ng 100 milyong piso. Sigaw ni Arturo nang napakalakas na napaatras si Veronica. Baliw ka ba? Alam mo ba kung gaano kalaking pera iyon? Alam ko po ng eksakto kung gaano kalaki, sagot niya. At alam ko rin kung gaano kahalaga ang inyong reputasyon. Sa ngayon, mas malaki pa ang nawawala sa inyo kaysa sa 100 milyon sa mata ng publiko. Pinaalis niya si Veronica. Ngayon, mag-isa siyang nakatayo sa kanyang marangyang apartment, nakatitig sa mga ilaw ng lungsod sa labas ng bintana. Nasa kung saan doon ang batang iyon, ang batang nakayapak na sa paanong paraan ay natalo siya. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe iyon mula sa kanyang kapatid na babae na nasa ibang bansa, ngunit malinaw na napanood ang mga video. Mauricio, ano ang ginawa mo? Ikakahiya ka ni Mama. Mas tumama sa kanya ang mga salitang iyon kaysa sa alinmang artikulo sa diaryo. Ang kanyang ina, isang hamak na babaeng naglinis ng mga bahay para makapag-aral siya. Isang babaeng nagturo sa kanya ng dangal, ng pagtupad sa salita ng paggalang sa lahat. Kailan niya nakalimutan ang mga aral na iyon? Lumapit si Arturo sa bar sa kanyang sala at nagsalin ng mamahaling whisky. Inubos niya ito sa isang lagukan, umaasang malulunod ng hapdi, sa lalamunan ang hapdi sa kanyang konsensya. Hindi iyon gumana dahil sa kaibuturan, lampas sa kanyang kayabangan at pagmamataas. Alam niya ang katotohanan. May pustahan siyang ginawa. Natalo siya at ngayon kailangan niyang magpasya kung anong uri ng lalaki ang gusto niyang maging. Ang lalaking tumutupad sa salita o ang lalaking sumisira rito. At ang pasyang iyon ang hahabol sa kanya habang buhay. Malapit nang sumikat ang umaga at kasama nito ang mga kahihinat ng hindi lubos na mahuhulaan ng sinuman. Ngunit may isang bagay na tiyak, ang buhay ni Salvador, ng kanyang pamilya at ni Arturo ay hindi na muling magiging katulad ng dati. Nalaro na ang chess, naibigay na ang checkmate. Ngayon ay dumarating ang pinakamahirap na bahagi. Ang mabuhay kasama ang mga kahihinatnan. Ang gusali ng kumpanya ng Peralta ay kumikislap sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga, parang isang monumento ng kapangyarihan at pera. 20 palapag ng salamin at bakal nasa pinaka-eksklusibong distritong pinansyal ng lungsod, kung saan tinitingnan ng may hinala ng mga gwardya ang sino mang hindi dumarating sakay ng marangyang sasakyan. Ngunit ngayong umaga, napalibutan ang gusali, hindi ng 100 tao, gaya ng hula ni Don Quirino, kundi halos 300. Napatigil si Salvador nang makita ang karamihan. Nakatayo siya sa pagitan ng kanyang ina at ama, dumating silang maaga matapos ang gabing halos walang tulog. Kinailangan ni Carmela na magsinungaling sa kanyang amo, sinabing,
May sakit si Salvador at kailangang magpatingin sa doktor. Uminom naman si Armando ng dagdag na painkiller upang makalakad ng hindi gaanong napipilay. Diyos ko, bulong ni Carmela, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang anak. Saan nanggaling ang lahat ng taong ito? Lumapit si Don Quirino na may pilay, may malaking ngiti sa kanyang kulubot na mukha. Sa lahat ng dako, Carmela, sa lahat ng dako. At totoo iyon, ang karamihan ay parang mosaiko ng lungsod na hindi kailanman nakikita ni Arturo Peralta mula sa kanyang opisina sa ika-20 palapag. Mga construction worker na suot pa ang kanilang helmet, mga kasambahay na nakauniforme, mga tinderong may kariton, mga estudyanteng may backpack, mga inang may kargang sanggol, mga matatandang nakasandal sa tungkod, lahat sila'y may hawak na isang bagay, ang kanilang mga telepono nagre-record ng bawat sandali. May ilan ding may hawak na mga placard na gawa sa kamay, may mga mensaheng tila kutsilyong humihiwa. Ang mayaman ay kailangang tumupad din sa salita. Patas na nanalo si Salvador. Hustisya para kay Salvador. Ang dignidad ay walang presyo. Isang reporter mula sa lokal na istasyon ng balita ang sumingit sa gitna ng karamihan. Kasunod ang kameraman. Nang makita niya si Salvador, agad siyang lumapit. "Ikaw ba si Salvador?" Tanong niya, profesional, ngunit puno ng pananabik ang tinig. "Ang batang chess player sa video?" Mahiyain ngunit tumango si Salvador, nabibigatan sa atensyon. "Pwede ba kitang tanungin ng ilang mabilis na tanong?" Nakaabot na ang mikropono. "Pinag-uusapan ka ng buong lungsod. Ano ang pakiramdam mo ngayon na narito ka?" Natatakot po ako," tapat na sagot ni Salvador sa paraang tanging isang 11 taong gulang lamang ang kaya. "Pero alam ko ring nanalo ako ng patas at gusto ko lang pong tuparin ni Ginoong Peralta ang kanyang pangako." "At kung hindi niya gawin?" giit ng reporter. Tumingin si Salvador sa kanyang ina na tumango, nagbibigay ng pahintulot. "Kung ganoon, kahit paano, malalaman ng lahat kung anong klasing tao siya." Itinuro po sa akin ng lolo ko na ang halaga ng isang tao ay kasing halaga lamang ng kanyang salita. At iyan ay para sa lahat, mayaman man o mahirap. Nakuha ng dos-dose ng kamera ang pangungusap na yon. Sa loob ng 1 oras, mapapanood na yon sa bawat balita sa buong bansa. Sa ika-20 palapag, pinagmamasdan ni Arturo Peralta ang eksena mula sa kanyang malawak na bintana. Ang kanyang opisina ay santuwaryo ng tagumpay, may sangkahoy na imported, mga upuang balat mula Italia, mga parangal na nakapalamuti sa mga pader. Ngunit ngayon, pakiramdam niya ay isa itong kulungan. "Ginoong Peralta," sabi ni Veronica, pumasok ng hindi kumakatok, isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa. Baka sa mukha niya ang stress na naipon mula pa kagabi. "Kailangan ninyong makita ang social media." "Ayaw kong makakita ng kahit ano," sagot ni Arturo. Hindi lumilingon, ang mga matay nakapako pa rin sa karamihan sa ibaba. "Kailangan ninyong makita ito." Inilapag ni Veronica ang kanyang tablet sa ibabaw ng mesa. 3 milyong views na ang pinagsama-sama. At ang mga komento. Sa wakas ay tumingin si Arturo. Ipinakita ng screen ang tila walang katapusang daloy ng mga komento sa pinakapinapanood na video. "Maria Lopez, 82, ang anak ko, ay kasing edad ni Salvador. Pinapanood ko ito nang may luha sa mga mata. Karapat-dapat ang batang iyon sa bawat pisong ipinangako sa kanya. Hustisya para kay Salvador. Pedro Constructor, nagtrabaho ako sa isa sa mga gusali ni Peralta. Nangako siya ng bonus at hindi kailanman nagbayad. Totoo ang ganitong asal niya. Kailangang magbayad si Peralta. Dr. Sanchez ako ay isang pediatrician. Araw-araw akong nakakakita ng mga batang tulad ni Salvador. Matalino, may talento, ngunit nililimitahan ng kahirapan. Ito ang pagkakataon nating gumawa ng tama. Lola Teresa, 65, ang batang iyon ay nagpapaalala sa akin ng apo ko
nakayapak pero may dangal, hindi nauunawaan ng mayayaman na ang kahirapan ay hindi kakulangan sa talino, kundi kakulangan sa pagkakataon. Juan Perez, abogado. Bilang abogado, mapatutunayan ko ang isang pasalitang pustahan na may mga saksi at ebidensyang video ay may bisa sa batas. Kailangang magbayad si Peralta. Ipinikit ni Arturo ang kanyang mga mata. Bawat komento ay isang suntok, hindi lamang dahil inaakusahan siya, kundi dahil sa kaibuturan niya, alam niyang tama sila. Ilang reporter ang nasa ibaba? Tanong niya. 7 magkakaibang media outlet, pambansang telebisyon, dyaryo at mga digital platform. Lahat sila ay humihingi ng pahayag. At ang seguridad, hinihinto nila ang karamihan sa pasukan. Pero, sir, nagatubili si Veronica, may ilan sa sarili nating empleyado ang nasa ibaba. Ha? Biglang lumingon si Arturo, kasama ng karamihan, panig kay Salvador. Nanigas ang tingin ni Arturo. Ano? Mga janitor, ilang maintenance worker, pati 2 tao mula sa accounting, may hawak silang mga placard. Mas masakit pa yon kaysa sa mga komento ang sarili niyang mga tao, ngunit sa kanya naalala. Hindi naman talaga sila naging kanya. Mga pangalan lamang sila sa payroll. Mga mukhang dinaanan niya araw-araw nang hindi tinitingnan. Eksaktong tulad ng pagtrato niya kay Salvador kahapon. Tumunog ang kanyang pribadong telepono, ang kanyang kapatid na babae mula sa Europa. Malamang ay pinapanood ang lahat ng live. Hinding-hindi ko sasagutin, bulong niya. Ginoong Peralta, sabi ni Veronica, mas matatag ang tinig kaysa dati. Kailangan na ninyong magpasya. Ngayon na, sa bawat minutong lumilipas na wala kayong ginagawa, mas marami kayong nawawala kaysa pera. Nawawala ang inyong pagkatao sa mata ng mundo. Pati ikaw? Masakit na tanong ni Arturo. Panig ka rin sa kanila? Hindi umiwas ng tingin si Veronica. Nasa panig ako ng tama at alam ninyo kung alin iyon. Alam ko iyon mula nang makita kong manalo ang batang iyon. May nakita ako sa kanyang mga mata, isang bagay na matagal na ninyong nawala. Ano? Pag-asa. Pag-asang maaaring maging patas ang mundo at nasa inyo ang kapangyarihang patunayan ang pag-asang iyon o tuluyang wasakin ito. Sa ibaba, lalong tumitindi ang tensyon. Bumuo ng hanay ang mga gwardya sa entrada ng gusali, ngunit hindi agresibo ang karamihan. Hindi sila sumisigaw ng insulto o banta. Naroon lamang sila nakatayo. Tahimik na patunay na hindi sila aalis hanggat hindi nagkakaroon ng hustisya. Mahigpit na niyakap ni Carmela si Salvador, ang mga bisig niyang nakapalibot sa balikat ng bata. Ramdam niya ang bawat titig, bawat kamerang nakatutok sa kanila. Pakiramdam niya'y hubad siya, lantad at marupok sa paraang hindi pa niya naranasan noon. Nanay, napakaraming tao, pabulong ni Salvador. Paano kung magalit sila? Paano kung may mangyaring masama? Walang masamang mangyayari, mahal ko, sagot ni Carmela kahit hindi siya ganap na sigurado. Narito ang mga taong ito dahil naniniwala sila sa iyo. Dahil naniniwala sila sa hustisya. May lumapit sa kanila, isang lalaking nakilala ni Carmela bilang ang mekanikong kasama nila sa silid noong nakaraang gabi. Ginang Carmela may gustong makipagkita kay Salvador. Lumihis siya at lumitaw ang isang matandang babae, marahil nasa 60 taong gulang, suot ang unipormeng panlinis na kapareho ng kay Carmela. Umaagos ang luha sa kanyang mga pisngi. Paumanhin po sa abala, nanginginig na sabi niya, pero 10 taon akong nagtrabaho kay Ginoong Peralta, naglilinis ng kanyang mga opisina, at sa loob ng 10 taon, hindi niya ako kailanman tiningnan sa mata, ni minsan. May bumigat na buhol sa lalamunan ni Carmela. Kilala niya ang karanasang iyon, lubos. Nang makita ko ang video ng anak ninyo, patuloy ng babae, may nakita akong hindi ko inakalang makikita ko pa. Nakita kong may isa sa atin na tinalo ang isa sa kanila. At gusto kong malaman ninyo, hindi kayo nag-iisa.
Lahat kami rito sa isang paraan o iba pa ay si Salvador. Hindi tayo nakikita hanggat bigla na lang tayo nakikita. Lumuhod siya sa harap ni Salvador at hinawakan ng mga kamay ng bata. Mga kamay na kasing gaspang at kasing bitak ng kay Carmela. May nagawa ka na hindi namin nagawa, sabi niya. May ipinaglaban ka para sa aming lahat. Ipinakita mo sa mundo na higit pa kami sa aming mga trabaho na kami ay mga taong may halaga. Salamat, anak ko. Maraming salamat. Hindi alam ni Salvador kung ano ang sasabihin. Dumadaloy ang luha sa kanyang mga pisngi habang niyayakap niya ang babae. Isang estrangherang sa paanong paraan ay lubos na nakaunawa sa kanyang buhay. Nakunan ng bawat kamerang naroon ang tagpong iyon. Dalisay na damdamin, hindi isinulat, hindi inihanda. 2 tao lamang na nagtagpo sa isang pinagsasaluhang pagkaunawa kung ano ang ibig sabihin ng maging hindi nakikita. Si Don Quirino na pinagmamasdan ang lahat mula sa kanyang pwesto malapit sa entrada ay nakaramdam ng pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ako si Master Sanchez. Pinapanood ko ang lahat mula sa malayo. Sabihin mo kay Salvador na ipagmamalaki siya ng kanyang lolo. Ang nangyayari ngayon ay mas higit pa sa chess. Ito ay hustisya. Ngumiti ang matanda. Pinlano ng maestro ang pagtatagpong ito. Alam na alam kung ano ang mangyayari. Hindi lamang ito paghihiganti kay Arturo. Isa itong aral na kailangang matutunan ng buong lungsod. Isang bulungan ang gumapang sa karamihan. May nagturo pa itaas. Sa isa sa mga bintana sa 20 palapag, may isang aninong saglit na lumitaw bago muling nawala. Naroon siya, nanood si Peralta, dapat siyang bumaba at harapin tayo. Hindi marahas ang mga sigaw, ngunit matatag, mapaghamon, hindi aalis ang karamihan ng walang sagot. Isang mas batang reporter ang lumapit kay Armando. Kayo po ba ang ama ni Salvador? Tumango si Armando, ang kamay ay lihim na nakapatong sa kanyang ibabang likod kung saan laging naroon ang sakit. Ano po ang sasabihin ninyo kay Arturo Peralta kung narito siya ngayon? Nag-isip si Armando bago sumagot. Sasabihin ko sa kanya na naiintindihan kong napakalaking halaga ng 100 milyong piso. Para sa kanya, marahil ay masakit itong mawala. Pero para sa amin, hindi lang ito pera. Ito ang pagkakaiba kung ang anak ko ay mapauunlad ang kanyang talento o gugulin ang buong buhay na tulad ko. May sirang likod dahil sa mga trabahong sumisira sa katawan. Ito ang pagkakaiba kung ang asawa ko ay tatanda ng may dangal o mamamatay habang naglilinis pa rin ng mga banyong hindi kanya. Hindi kami humihingi ng limos, humihingi kami ng pagtupad sa salita. Walang higit, walang kulang. Ang mga salitang iyon, binibigkas ng may tahimik na dignidad sa kabila ng halatang sakit, ay umalingaw-ngaw sa mga kamera at mikropono. Sa loob lamang ng ilang minuto, ibabahagi na iyon ng libu-libong tao. Narinig ni Arturo ang lahat mula sa kanyang opisina. Binuksan niya ang mga live broadcast sa malaking screen, hindi makapalingon, kahit bawat salita ay tila pagpapahirap. Naroon pa rin si Veronica nakatayo malapit sa pinto, naghihintay. Wala na siyang sinabi. Pinagmamasdan lamang niya ang kanyang amo na nakikipaglaban sa sarili. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Wika ni Arturo sa wakas, halos pabulong ang tinig. Natama sila, lahat sila, bawat komento, bawat paratang, bawat salita ng amang may sirang likod. Lahat iyon ay totoo. Kung ganoon, tanong ni Veronica, bakit patuloy ka pang lumalaban? Dahil ang magbayad ay nangangahulugang aaminin kong nagkamali ako. Nangangahulugang tatanggapin kong mas magaling sa akin ang isang batang nakayapak. Nangangahulugang. Huminto siya na balaho sa kanyang lalamunan ng katotohanan. Nangangahulugang ano? Maring tanong ni Veronica. Nangangahulugang aaminin kong naging eksakto akong uri ng taong itinuro ng nanay ko na huwag maging.
Ang katahimikang sumunod ay mabigat, puno ng katotohanang sa wakas ay nabigkas. Lumapit si Veronica sa mesa at may inilapag doon. Isang lumang litrato sa pilak na frame, isang larawang itinatago ni Arturo sa drawer ng kanyang mesa. Makikita sa litrato ang isang babaeng nasa katamtamang edad, suot ang unipormeng panlinis, nakangiting may pagmamalaki sa tabi ng isang batang Arturo na suot ang toga sa pagtatapos. Ang inyong ina, marahang sabi ni Veronica, nakikita ko kayong pinupunasan ng larawang ito tuwing iniimbentaryo ko ang mesa. Itinatago ninyo ito sa isang drawer na hindi nakikita ng iba. Kailan niya huling tinitigan ito ng tunay? Pinulot ni Arturo ang litrato, nanginginig ang mga kamay. Evelyn Peralta, pabulong niyang sabi. Pumanaw siya, 5 taon na ang nakalipas. Hindi kailanman tumira sa mga marangyang gusaling itinayo ng kanyang anak. Tumanggi siyang lumipat, sinabing sapat na ang kanyang maliit na apartment at mas gugustuhin niyang magbigay si Arturo ng pera sa mga pamilyang tunay na nangangailangan. 30 taon siyang naglinis ng mga bahay, basag ang tinig ni Arturo. At ako, ikinahiya ko iyon nang magsimula akong magtagumpay. Tumigil akong banggitin iyon. Tumigil akong isama siya sa mga pagtitipon. Itinago ko siya, gaya ng pagtatago ko sa larawang ito. At ngayon, mahinahong dagdag ni Veronica, may isang babae roon sa ibaba na ginagawa ang eksaktong ginawa ng inyong ina. Isinusuko ang sarili para sa kanyang anak. At ang anak na iyon ay may kaloob na kayang baguhin ang kanyang buhay. At nasa inyo ang kapangyarihang gawing posible iyon o tuluyang sirain. Matagal na tinitigan ni Arturo ang litrato. Naalala niya ang araw ng pagtatapos. Nagtrabaho ang kanyang ina ng dobleng oras sa loob ng ilang linggo upang mabili ang suot niyang kasuotan. Namumula at bitak-bitak ang mga kamay niya sa seremonya, ngunit nagliliwanag ang kanyang ngiti. Ipinagmamalaki kita, anak, sabi nito. Ngunit tandaan mo, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa dami ng buhay na positibo mong nahahawakan. Huwag mong kalilimutan kung saan ka nagmula. Nakalimutan niya iyon. Lubusan. Muling tumunog ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, sinagot niya ang kanyang punong abogado. Arturo, malinaw ang legal na sitwasyon. Kailangan mong magbayad. Wala kang lusot. Ang isang pasalitang kontrata na may mga saksi at ebidensyang video ay may bisa. Kapag dinala mo ito sa korte, matatalo ka at magbabayad ka pa ng napakalaking legal fees. Pero may mas mahalaga pa. Ano yon? Mas mahalaga ang iyong imahe kaysa sa 100 milyong piso. 3 sa iyong pangunahing partner ang tumawag kaninang umaga. Nagbabanta na umatras kung hindi mo ito aayusin. Bumagsak ng 12% ang halaga ng iyong stock sa pagbukas ng merkado. Mas malaki ang nawawala sa iyo kaysa sa ipinusta mo. Pinatay ni Arturo ang tawag. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa ibaba kay Salvador, sa maliit na batang iyon na napapalibutan ng kanyang ina at ama, pinoprotektahan ng isang komunidad na nagpasyang karapat-dapat siya sa hustisya. Veronica, wika niya sa wakas, iba na ang tinig, mas mahina, mas totoo. Maghanda ka ng checking sertipikado, 100 milyong piso. Napasinghap si Veronica. Talaga po? Talaga. At maghanda ka ng pahayag sa media, bababa ako, haharapin ko ang karamihan at tutuparin ko ang aking salita. Ginoong Peralta, ako, nangingilid ang luha sa mga mata ni Veronica. Tama ang ginawa ninyo. Hindi, pagtutuwid ni Arturo, tinitingnan ang litrato ng kanyang ina sa huling pagkakataon bago ito isilid sa bulsa sa ibabaw ng kanyang puso. Ginawa ko ang desisyong dapat kong ginawa mula pa sa simula. Ngayon, kailangan kong bumaba at umasa na hindi pa huli ang lahat upang tubusin ang sarili ko. Habang bumababa siya sa pribadong elevator, may naramdaman siyang matagal na niyang hindi nararamdaman. Tunay na takot.
Hindi takot sa pagkawala ng pera o estado, kundi takot sa pagharap sa mga bunga ng kung sino na siya naging tao. Bumukas ang mga pinto ng elevator sa ground floor. Sa labas, may nakitang galaw ang karamihan sa entrada ng gusali. Lumakad palabas si Arturo Peralta patungo sa salaming pinto. May hawak na sobre sa kanyang kamay. Ilang segundo na lamang ang layo ng sandaling babago sa lahat. At walang sinuman, kahit si Arturo mismo, ang ganap na nakaaalam kung paano ito magaganap. Ngunit may isang bagay na tiyak. Ang mangyayari sa mga susunod na minuto ay maaalala sa napakahabang panahon. Nang lumabas si Arturo Peralta sa salaming pinto, bumalot sa karamihan ng ganap na katahimikan. 300 tao ang sabay-sabay na napahinga ng pigil. Tumok sa kanila ang mga kamera, itinaas ang mga telepono. Ito na ang sandaling hinihintay ng lahat. Huminto si Arturo sa entrada, mahigpit ang hawak sa puting sobre sa kanyang kanang kamay at ang litrato ng kanyang ina ay idinidiin sa dibdib sa bulsa ng kanyang Amerikana. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang maraming dekada, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Siya ang lalaking nagsalita na sa harap ng mga internasyonal na lupon, nakipagnegosasyon ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso nang hindi man lang kumukurap, ay natigilan sa harap ng mga taong kahapon lamang ay hindi niya lilingunin. Nakatayo sa likuran niya si Veronica kasama ang 2 niyang abogado na nagpumilit na samahan siya. Ngunit itinaas ni Arturo ang kamay upang pigilan sila. "Ako na lang," sabi niya bahagyang nanginginig ang tinig. Humakbang siya pasulong, naghiwalay ang karamihan na parang dagat, lumilikha ng malinaw na daan patungo kina Salvador, Carmela at Armando. Ang bawat hakbang ni Arturo ay sinusubaybayan ng milyon-milyon sa mga live broadcast. Napakalalim ng katahimikan na maririnig ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sementadong lupa. Kusang umatras ng isang hakbang si Salvador, bahagyang nagtago sa likod ng kanyang ina. Nararamdaman ni Carmela ang kilos at mariing pinisil ang balikat ng kanyang anak kahit nanginginig ang sarili niyang mga kamay. Tuwid na tumayo si Armando hanggat kaya ng kanyang likod, bahagyang pumesto sa harap ng kanyang pamilya bilang proteksyon. Huminto si Arturo, 2 metro ang layo. Mula sa distansyang iyon, nakita niya ang bawat detalyeng binaliwala niya kahapon. Ang hindi pantay na tahi sa damit ni Salvador kung saan ito tinagpi ni Carmela. Ang malalalim na bakas ng pagod sa mukha ng ina. Ang paraan ng bahagyang pag-asa ni Armando sa kanang binti upang maibsan ang sakit ng kanyang likod. Nakita niya ang dignidad sa kanilang tindig sa kabila ng kahirapan. Isang bagay na hindi kailanman nabili ng lahat ng kanyang pera. "Ginang," panimula ni Arturo, pinalalakas ng mga mikroponong inilapit ng press ang kanyang tinig. "Ginoo, Salvador, hindi ko alam kung paano magsisimula." Walang sinabi si Carmela, tinitigan lamang niya ang lalaking umapi sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata, pagod ngunit matatag, ay walang takot, tanging pag-aantabay lamang. "Kahapon," nagpatuloy si Arturo bahagyang nababasag ang tinig, "gumawa ako ng isang malupit na pustahan. Iniisip kong imposibleng matalo ako. Hindi ko nakita si Salvador bilang isang tao. Tinuring ko siyang libangan. Isang paraan upang patunayan ang aking pagiging mas mataas." Bumulong ang karamihan, ngunit walang umistorbo. Tinalo niya ako, ngunit sa totoo lang, mas marami pa ang nawala sa akin. Nawala ang pagkakataong makilala ang isang pambihirang bata bago ko siya ipahiya. Nawala ang pagkakataong gawin ang tama mula pa sa simula. Direktang tumingin ngayon si Arturo kay Salvador. "Tinuruan ka ng iyong lolo na maglaro ng chess. Tinuruan naman ako ng akin kung paano kumita ng pera. Ngunit may itinuro sa iyo ang iyong lolo na hindi itinuro sa akin ang sa akin, na ang halaga ng isang tao ay wala sa laman ng kanyang bank account.
Inilabas niya ang puting sobre mula sa kanyang bulsa. Kitang-kita na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa loob nito ay isang tsekeng sertipikado na nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Halagang hindi makikita ng pamilyang ito kahit sa ilang habambuhay. Salvador, sabi ni Arturo, lantad na ang emosyon sa kanyang tinig. Nanalo ka ng patas. Mas magaling kang naglaro kaysa sa akin. Nalutas mo ang mga problemang hindi ko nalampasan. At higit sa lahat, tinuruan mo ako ng aral na matagal ko nang dapat natutunan. Iniabot niya ang sobre sa bata. Ito ay sayo. Lagi na itong sayo mula sa sandaling ibinigay mo ang checkmate. At humihingi ako ng tawad. Hindi lamang sa una kong pagtanggi, kundi sa paraan ng pagtrato ko sa iyo. Sa pagtingin ko sa iyo bilang mas mababa, gayong sa katotohanan, mas higit ka pa kaysa sa akin. Hindi gumalaw si Salvador, nakatitig ang malalaki at maiitim niyang mga mata sa sobre na para bang isa itong ahas na maaaring kumagat. Naramdaman ni Carmela ang panginginig ng kanyang anak sa ilalim ng kanyang kamay. Kunin mo, mahal ko, pabulong niyang sabi. Marahang itinutulak siya pasulong, ngunit umiling si Salvador na ikinagulat ng lahat. May kailangan muna akong malaman. Maliit ang kanyang tinig, ngunit sa ganap na katahimikan ng karamihan, malinaw na narinig ang bawat salita. Ano ang gusto mong malaman? Tanong ni Arturo, lumuhod upang mapantayan ang taas ng bata. Isang alon ng pagkabigla ang dumaan sa karamihan. Si Arturo Peralta, isa sa pinakamayayaman sa lungsod, nakaluhod sa semento sa harap ng isang batang nakayapak. Totoo po ba talaga? Tanong ni Salvador. At nagsimulang pumatak ang luha sa kanyang mga pisngi. O ginagawa niyo lang ito dahil may mga kamera at taong nanunood? Dahil kung ganun po, ayaw ko ng pera ninyo, ayaw ko ng anumang galing sa awa o hiya. Ang tanong ay humiwa na parang kutsilyo. Iyon ang tanong na gustong itanong ng lahat, ngunit isang bata lamang ang may tapang na magsabi nito ng malakas. Para bang tinamaan sa dibdib si Arturo. Tumingin siya sa mga matang puno ng luha sa 11 taong gulang na mukhang masyado ng maraming nakita at may tuluyang nabasag sa kanyang kalooban. Salvador, sabi niya, at ngayon umaagos na rin ang luha sa kanyang sariling mukha, isang bagay na walang sino mang nakakakilala sa kanya ang kailanman nakakita. Tunay akong humihingi ng tawad at hindi lang ito dahil sa mga kamera. Ito'y dahil kagabi ay hindi ako nakatulog, iniisip ang iyong ina na naglilinis ng mga banyo gaya ng paglilinis ng aking ina noon. Dahil nakita ko ang iyong ama na may sakit sa likod at naalala ko kung paano namatay ng maaga ang sarili kong ama dahil sa mga trabahong sumira sa kanyang katawan at dahil pinaalala mo sa akin kung sino ako bago ako nakalimot sa aking pagkatao dahil sa pera. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang litrato ng kanyang ina at ipinakita ito kay Salvador. Kupas na ang mga gilid ng larawan dahil paulit-ulit niya itong hinawakan mula pa noong umagang iyon. Ito ang aking ina, si Evelyn. 30 taon siyang naglinis ng mga bahay para makapag-aral ako. At nang ako'y magtagumpay, ikinahiya ko siya. Itinago ko siya. Tumigil akong imbitahan siya sa mahahalagang okasyon dahil ikinahiya kong malaman ng mga kasosyo ko na ang aking ina ay isang kasambahay. Tumama ang pampublikong pag-amin na yon na parang pagsabog. Abalang-abala ang mga reporter sa pagtatype. Lumapit ang mga kamera sa litrato. Tumugon ang karamihan sa halo ng pagkagulat at pagkilala. 5 taon na siyang patay, patuloy ni Arturo, basag ang tinig, nang hindi ko sapat na nasabi kung gaano ko siya kamahal, nang hindi ko siya lubos na napasalamatan sa lahat ng kanyang isinakripisyo. At kahapon, nang makita kita kasama ang iyong ina, nakita ko ang pagkakataong sinayang ko. Nakita ko ang isang batang nagmamahal sa kanyang ina nang walang hiya, na iginagalang ang trabaho ng kanyang mga magulang, na hindi hinayaang agawan ng dignidad ng kahirapan.
May takip ang kamay ni Carmela sa kanyang bibig. Malayang dumadaloy ang luha. Hinusgahan niya ang lalaking ito bilang isang halimaw. Ngunit ngayon, may iba siyang nakita. Isang sirang taong nagsisikap ayusin ang sarili. Kaya oo, pagtatapos ni Arturo, tuwirang nakatingin kay Salvador. Taos-puso akong humihingi ng tawad. At tanggapin mo man o hindi ang perang ito, gusto kong malaman mo na binago mo ang buhay ko kahapon. Pinaalala mo sa akin kung sino ang dapat kong maging. Ang katahimikang sumunod ay mabigat sa dalisay na damdamin. Tumingin si Salvador sa kanyang ina na tumango sa gitna ng luha. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ama na tumango rin, pinupunasan ng sariling luha. Sa wakas, humakbang pasulong si Salvador. Ang kanyang mga nakayapak na paa ay dumadampi sa mainit na semento. Iniabot niya ang kanyang maliit na kamay, marumi pa sa alikabok ng plaza, at kinuha ang sobre. Sumabog ang karamihan, hindi sa hungkag na pagdiriwang, kundi sa mas malalim na bagay. Tunog iyon ng 300 taong pinakawalan ang matagal ng kinikimkim na damdamin. May hayagang umiyak, may pumalakpak, may mga inang niyakap ang kanilang mga anak, may mga manggagawang nagyakapan. Isa sa mga reporter, isang batang babae na mula pa sa simula ay nagbabalita na tungkol sa kwento ay may luhang dumadaloy sa kanyang mukha habang nagsasalita sa kamera. Ito ay higit pa sa pagtupad ng isang pustahan. Ito ay hustisya. Ito ay pagkatao. Ito ang nangyayari kapag naaalala nating makita ang isa't isa bilang mga tao. Ngunit hindi pa tapos si Salvador. Hawak ang sobre, tumingin siya kay Arturo na nakaluhod pa rin sa kanyang harapan. Ginoong Peralta, sabi ng bata, nanginginig ngunit malinaw ang tinig, pinatatawad ko kayo. Ang dalawang pinakamakapangyarihang salitang maaari niyang bigkasin. Ipinikit ni Arturo ang kanyang mga mata, ang bigat ng kapatawarang iyon ay bumagsak sa kanya na parang pagpapala at pananagutan sa iisang sandali. Nang imulat niya ang mga ito, iniabot niya ang kanyang kamay kay Salvador. Maaari mo ba akong turuan? Tanong niya. Turuan mo akong maglaro ng chess gaya ng pagturo ng iyong lolo sa'yo, hindi dahil gusto kong manalo sa susunod, kundi dahil gusto kong matutunan kung ano ang itinuro sa'yo ng chess tungkol sa buhay, sa dignidad, sa pagkakita ng halaga kung saan hindi ito nakikita ng iba. Nagulat si Salvador sa kahilingan. Tumingin siya kay Don Quirino na nanonood mula sa gilid. Tumango ang matanda na may malapad ng ngiti. Opo, simpleng sagot ni Salvador. Maaari ko po kayong turuan. Tumayo si Arturo nang may hirap, nagrereklamo ang kanyang mga tuhod. Matapos lumuhod sa semento, iniabot niya ang kanyang kamay kay Carmela. Ginang, alam kong wala akong karapatang humingi pa ng anuman, pero may nais sana akong ialok, hindi bilang limos, kundi bilang pagkakataon. Maingat na tiningnan ni Carmela ang nakaunat na kamay. Anong uri ng pagkakataon? Sa kumpanya ko, may internal scholarship program para sa mga empleyadong gustong mag-aral. Hindi ko ito kailanman na i-promote ng maayos dahil sa totoo lang, hindi ko inalagaan ang pag-unlad ng aking mga tauhan. Magbabago na iyon at nais kong ikaw ang maging una sa bagong programang ito. Maaari kang mag-aral ng Business Administration, Human Resources. Anumang piliin mo, habang nag-aaral ka, buo pa rin ang iyong sahod. Bubukasan na ang bibig ni Carmela upang tumanggi, ngunit mabilis na nagpatuloy si Arturo. Hindi ito limos, isa itong pamumuhunan. Ang isang taong nakapagpalaki ng batang tulad ni Salvador ay malinaw na may karunungang kailangan ng aking kumpanya. At sa totoo lang, kailangan ko ng mga taong palaging magpapaalala sa akin kung saan ako nagmula at kung saan ako dapat patungo. Inilagay ni Armando ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang asawa. Ikaw ang magpapasya, mahal.
Tumingin si Carmela sa kanyang anak, hawak ang sobre na may 100 milyong piso. Tumingin siya sa kanyang asawa na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal at suporta. Tumingin siya sa karamihang tumindig para sa kanila. At sa wakas, tumingin siya kay Arturo at may nakita siyang hindi niya nakita kahapon. Katatapatan. Tinatanggap ko, sabi niya sa wakas. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Na ang programang ito ay maging bukas sa lahat ng inyong empleyado, hindi lamang sa akin. Na ang mga tagalinis, ang mga guwardya, ang mga maintenance worker, lahat ay magkaroon ng parehong pagkakataon. Ngumiti si Arturo, isang tunay na ngiting lubusang nagbago sa kanyang muka. Pumapayag ako at higit pa riyan, gusto kong ikaw ang tumulong sa pagdisenyo ng programang iyon. Walang mas nakauunawa sa pangangailangan ng mga manggagawa kaysa sa isang taong nabuhay sa ganoong realidad. Nagkamay sila, 1 kilos na nakuna ng 12 ng kamera. Hindi lamang iyon kasunduang pangnegosyo, isa iyong tulay na itinatayo sa pagitan ng dalawang mundong bihirang magtagpo. Lumapit si Don Quirino na may pilay, nakangiti mula tainga hanggang tainga. Ginoong Peralta, may isa pang gustong makipagkita sa inyo. Lumihis siya at lumitaw ang isang lalaking nasa 50 taong gulang, maayos manamit, ngunit walang labis na karangyaan ni Arturo. Iniabot ng lalaki ang kanyang kamay. Ako si Master Carlos Sanchez, pakilala niya. Nanigas si Arturo, ang lalaking nagplano ng lahat. Ang lalaking ipinya niya sa isang pampublikong laban, ilang buwan na ang nakalipas. Ang lalaking naghanda ng perpektong pagtutuos. Ikaw, sabi ni Arturo, hindi malaman kung magpapasalamat o magagalit. Ako nga, kumpirma ni Sanchez na may mahiwagang ngiti. At bago ka magsalita ng anuman, nais kong ipaliwanag kung bakit ko ito ginawa. Ginawa mo ito para maghiganti. Ginawa ko ito para sa hustisya, pagtutuwid ni Sanchez. Nang ipahiya mo ako ilang buwan na ang nakalipas, wala akong pakialam sa pagkatalo. Manlalaro ako ng chess. Sanay ako sa pagkabigo. Ang mahalaga sa akin ay kung paano mo tinrato ang mga waiter pagkatapos. Pinagtawanan mo sila, nag-iwan ng mapanlait na tip, kumilos na para bang mas mababa sila. Nakita ko sa iyo ang isang taong kailangang maalala kung ano ang ibig sabihin ng maging tao. Kaya pinagbitag mo ako. Binigyan kita ng pagkakataon, muling pagtutuwid ni Sanchez. Maaari kitang ipinalaban sa sinumang profesional, ngunit pinili kong ipaharap ka kay Salvador dahil alam kong kapag natalo ka sa isang batang mahirap, mapipilitan kang harapin ang lahat ng mali sa pananaw mo sa mundo. At kung nanalo ka naman, kahit paano, naranasan ni Salvador na makalaban ang isang mataas na antas na manlalaro. Pinagnilayan niyon ni Arturo. Alam mong mananalo siya, alam mong may talento siya. Si Salvador ay isang tunay na henyo, kaibigan ko ang kanyang lolo. Bago siya mamatay, hiniling niya sa akin na bantayan ang bata, na siguraduhing hindi masasayang ang kanyang talento. Ilang taon ko na siyang pinagmamasdan, hinihintay ang tamang sandali upang bigyan siya ng pagkakataon. Ako ang naging instrumento ng pagkakataong iyon. Ikaw ang naging mitsa, ngunit kung paano ka tutugon ay ganap na iyong desisyon. Maaari kang nagbayad kahapon at doon na sana nagtapos ang lahat, o maaari kang nagpatuloy sa pagtanggi at tuluyang sirain ang iyong reputasyon. Ang katotohanang narito ka ngayon at pinili mong gawin ang tama kahit huli na ay nagsasabi sa akin na may pag-asa ka pa. Hindi alam ni Arturo kung magpapasalamat ba siya sa maestro o sisigawan ito dahil sa pagmamanipula sa kanya. Pinili niya ang nasa gitna. Tatanggapin mo ba ang pagiging consultant ng aking kumpanya? Tanong niya. Kailangan ko ng mga taong tulad mo. Mga taong hindi natatakot magsabi kapag ako'y mali. Mga taong nakakakita lampas sa pera. Pinag-isipan ni Sanchez ang alok. Tinatanggap ko, ngunit may isang kondisyon.
Magpapatuloy ang pagsasanay ni Salvador sa chess kasama ako, libre, at pupunduhan mo ang kanyang paglahok sa mga pambansa at internasyonal na torneo. Pumapayag ako. Nagkamay sila, tinatakan ang mga kasunduang babago sa maraming buhay. Dahan-dahang nagalisan ang karamihan, kontento na nasaksihan ang isang bihirang pangyayari, isang tunay na masayang wakas. Ngunit bago umalis, marami ang lumapit kay Salvador. Hinipo ang kanyang balikat, binati siya at sinabing muli silang naniwala sa hustisya dahil sa kanya. Isang munting batang babae, marahil 7 taong gulang, ang mahiyain na lumapit. Totoo po bang nanalo kayo ng 100 milyong piso? Tanong niya, puno ng paghanga. Tumango si Salvador, sinusubukang unawain pa rin ang lahat. Ano po ang gagawin ninyo sa lahat ng perang iyon? Tumingin si Salvador sa kanyang mga magulang, saka sa sobre sa kanyang mga kamay, at pagkatapos sa karamihang unti-unting nag-aalisan, mga taong dumating para lamang suportahan siya. Mga taong hindi man siya kilala, ngunit naniwala sa kanya. Tumutulong po ako sa ibang batang tulad ko, sabi niya, nang may katiyakang ikinagulat maging ang sarili niya. Mga batang matatalino pero walang pera para sa paaralan. Mga batang may magulang na nagsusumikap pero hindi pa rin sapat. Gagawin kong mangyari sa kanila ang nangyari sa akin. Mahigpit na niyakap ni Carmela ang kanyang anak na puno ng pagmamalaki ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ito ang kanyang anak. Ang anak na pinalaki nila ni Armando ng may pagmamahal kahit wala na silang maibigay pa. Ipagmamalaki ka ng lolo mo, bulong niya sa buhok ng bata. Alam ko po, nanay, ramdam ko. Pinanood ni Arturo ang tagpo, sa wakas ay naunawaan kung ano ang kanyang nakuha sa pagkatalo sa pustahang iyon. Hindi siya nawalan ng 100 milyong piso. Nabawi niya ang kanyang pagkatao. At iyon ay walang katumbas na halaga habang kinukunan ng mga kamera ang huling mga sandali, habang nagtatapos ang mga live broadcast, at habang kumakalat ang kwento sa buong bansa, naging malinaw ang isang katotohanan. Minsan, ang pagkatalo ang tanging paraan upang tunay na manalo. Minsan, ang mapahiya ay ang unang hakbang upang muling maging tao. At minsan, isang batang nakayapak na may sirang chessboard ang kayang magturo sa buong mundo tungkol sa dignidad, kapatawaran at pagtubos. Tapos na ang laro ng chess. Ngunit ang totoong buhay ay nagsisimula pa lamang. 3 linggo na ang lumipas mula noong araw na iyon sa harap ng gusali ng Peralta. 3 linggong ganap na nagbago sa lahat. Nakaupo ngayon si Salvador sa isang bangko sa isang ganap na ibang plaza. Hindi na ito ang gitnang plaza na may tuyong fountain at basag-basag na semento. Isa itong parke sa isang kapitbahayang dati nakikita lamang niya mula sa bintana ng bus. Maayos ang mga puno, luntian ang damuhan, gumagana ang mga fountain. Ngunit ang chessboard sa harap niya ay siya pa rin, ang board na pininturahan ng kamay ng kanyang lolo, kasama ang mga inukit at inayos na piyesa, kabilang ang kabalyerong may nakikitang mga sinulid na tumatawid sa leeg nito. Sa tapat niya ay nakaupo si Arturo Peralta. Ngunit ibang-iba na siya ngayon. Wala ang mamahaling Amerikana, naka-jeans at simpleng kamiseta lamang. Mas magaan ang anyo ng kanyang mukha, para bang may naalis na di nakikitang bigat sa kanyang mga balikat. Kumikilos ang kabalyero sa hugis L, sabi ni Arturo habang maingat na ginagalaw ang piyesa. 2 kahon sa isang direksyon, 1 kahon patagilid. Eksakto, kumpirma ni Salvador, pinagmamasdan ang galaw. Pero mas mahalaga kaysa sa kung paano ito gumagalaw ay kung kailan mo ito gagalawin. Sinasabi ng lolo ko na ang kabalyero ang piyesa ng pasensya. Naghihintay ka ng tamang sandali at saka kalulundag, lampasan ang lahat ng hadlang. Tiningnan ni Arturo ang piyesa na may panibagong pag-unawa. Gaya ng ginawa mo,
Nagtiis ka ng 11 taon, nagsasanay sa isang plaza na walang pumapansin sa'yo hanggang dumating ang tamang sandali. Hindi ko alam na iyon na pala ang tamang sandali, amin ni Salvador. Alam ko lang na kailangan kong magpatuloy sa paglalaro, na ang sumuko ay parang pagsasabi na walang saysay ang lahat ng sakripisyo ni nanay at tatay. Ilang metro ang layo, sa isa pang bangko, pinagmamasdan ni Carmela ang tagpo habang nag-aaral. Nakabukas sa harap niya ang mga aklat sa business administration na hiniram niya sa silid-aklatan ng universidad kung saan siya ngayoy pumapasok sa mga klase sa gabi. Ang scholarship program na ipinangako ni Arturo ay hindi lamang natupad, mayroon na agad 50 empleyadong naka-enroll. Siya ang una at agad ang naging pagbabago. Hindi na siya naglilinis ng banyo. Nagtatrabaho na siya ngayon sa Human Resources Department ng Peralta Corporate. Nagdidisenyo ng mga patakaran upang matiyak na walang empleyadong muling itatrato na parang hindi nakikita. Ang una niyang proyekto ay ang pagpapatupad ng buwanang pagpupulong kung saan kahit sinong manggagawa, anumang posisyon ay maaaring direktang magsalita sa pamunuan tungkol sa kondisyon sa trabaho. Nakakagulat ang unang pagpupulong. Nagkwento ang mga tagalinis tungkol sa mga kemikal na nagsusunog ng kanilang balat. Ibinahagi ng mga gwardiya na nagtatrabaho sila ng 16 na oras nang walang sapat na pahinga. Ipinaliwanag ng mga trabahador sa kantina na napakababa ng kanilang sahod kaya ang ilan ay nilalaktawan ang pagkain upang may maiuwi sa pamilya. Nakinig si Arturo sa lahat, sa bawat salita, sa bawat reklamo, sa bawat mungkahi at kumilos siya. Ngayon makalipas ang 3 linggo, ibang kumpanya na ang Peralta Corporate. Hindi perpekto, ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng panahon. Ngunit malinaw na iba na. Ginoong Peralta, sabi ni Salvador, inaalis si Arturo sa kanyang pag-iisip. Kayo na po. Pinag-aralan ni Arturo ang board, sinusubukang ilapat ang mga itinuro sa kanya ni Salvador sa huling 3 aralin. Nakakakita na siya ng 3 galaw sa unahan. Dati, isa lang. Maari ba akong magtanong ng personal? Sabi ni Arturo habang ginagalaw ang kanyang phone. Opo. Ano ang pakiramdam na magkaroon ng 100 milyong piso sa edad na 11? Tumawa si Salvador, isang tunog na mas madalas nang naririnig ni Carmela at labis niyang ikinatutuwa. Kakaiba, talagang kakaiba. Nasa bangko ang pera, pero hindi kasing laki ng inaakala ng iba ang pagbabago sa buhay ko. Paano? Lumipat kami sa mas maayos na apartment. Naoperahan na sa wakas ang likod ni tatay. Hindi na umiiyak si nanay sa gabi dahil sa upa. Malalaking bagay po ang mga iyon. Inusog ni Salvador ang kanyang rok. Inilalagay si Arturo sa isang mahirap na posisyon nang hindi pa ito namamalaya ng negosyante. Pero ako pa rin ako. Naglalaro pa rin ako gamit ang board ni Lolo. Pumupunta pa rin ako sa mga plaza para maglaro. Ang kaibahan lang, ngayon, kapag nanalo ako, hindi ko na kailangang isipin kung may makakain ako. At ang natitira, tanong ni Arturo, ang 70 milyong hindi ninyo ginamit para sa sarili ninyo. Narinig ko na, ginagamit namin yun eksakto gaya ng sinabi ko noon, putol ni Salvador, bakas ang pagmamalaki sa kanyang tinig. Tumutulong si Don Quirino, si Master Sanchez din. Hinahanap namin ang mga batang tulad ko, mga batang matatalino pero walang oportunidad. Inilabas niya ang kanyang telepono, isang bagong aparato na binili nila lalo na upang palaging matawagan siya ni Carmela, at ipinakita ang mga litrato. Ito si Marco, 9 na taong gulang, henyo sa math pero huminto sa pag-aaral dahil nagkasakit ang tatay niya. Ngayon, may buong scholarship na siya at may tulong din ang pamilya nila sa gastusing medikal. Nag-swipe siya sa susunod na larawan. At ito naman si Valentina, 12 taong gulang. Nagsusulat siya ng mga tulang napakaganda, yung tipong mapapaiyak ka. Pero dati, nakatira siya sa isang shelter kasama ang kanyang ina.
Ngayon, may sarili na silang apartment at nag-aaral na siya sa isang paaralan ng sining. Mas marami pang larawan, mas marami pang kwento. Bawat isa'y isang batang hinango mula sa pagiging hindi nakikita. Mayroon na kaming 17 scholarship, sabi ni Salvador habang ibinabalik ang telepono sa bulsa. At nagsisimula pa lang kami. Sabi ni Don Quirino, kung maayos ang pamamahala, makakatulong kami sa 100 bata bawat taon sa loob ng 10 taon. Nararamdaman ni Arturo ang pamilyar na buhol sa kanyang lalamunan, ang pakiramdam na dumarating tuwing nahaharap siya sa agwat sa pagitan ng kung sino siya noon at kung sino ang pilit niyang maging ngayon. Check! Mahinang sabi ni Salvador. Tumingin si Arturo sa board at napatawa sa gulat. Hindi ko man lang nakita dahil 3 galaw lang ang iniisip ko, hindi 5. Ang chess ay nangangailangan ng pasensya, gaya ng buhay. Dumating si Armando sa parke na may bahagyang pilay, ngunit mas magaan na kaysa dati. Matagumpay ang operasyon. 3 linggo pa lamang ng paggaling at halos wala na siyang sakit sa paglalakad. Ayon sa mga doktor, makakapagtrabaho siyang muli pagkalipas ng 2 buwan, ngunit hindi na kailangang magmadali. Tinanggal ng pera ni Salvador ang bigat na matagal nang pumipigil sa kanilang buhay. Kumusta ang aralin? Tanong niya habang umuupo sa tabi ni Carmela. Nilulupig ng anak mo ang pinakamayamang negosyante sa lungsod, sabi ni Carmela na may ngiti. Muli! Iyan ang anak ko! Pinagmasdan ni Armando ang kanyang asawa. Ang mga linya ng pagod sa kanyang mukha ay humupa na. Ang mga mata niyang dati namumula sa kakaiyak ay ngayoy kumikislap sa tila pag-asa. Patuloy pa rin siyang nagsusumikap, nag-aaral at nagtatrabaho, ngunit iba na ang pakiramdam. Hindi na ito desperadong pag-survive, ito'y pagtatayo ng kinabukasan. Alam mo ba kung ano ang sinabi ni Salvador kagabi? Tanong ni Carmela habang tinatandaan ang pahina ng kanyang aklat sa business. Ano? Sabi niya, namimiss daw niya ang gitnang plaza, ang mga sirang bangko, ang tuyong fountain, at si Don Quirino na nagbebenta ng dyaryo. Talaga? Sabi niya maganda raw ang parking ito, pero ang gitnang plaza ang tahanan niya, doon daw siya kilala. Dito, tinitingnan daw siya ng mga tao ng kakaiba, isang batang nakayapak sa mayamang kapitbahayan. Tumawa si Armando. Hindi pa rin nagsusuot ng sapatos, 3 pares na ang binili ko. Iniwan lang niya sa aparador. Sabi niya, nasanay na raw ang paa niyang maging malaya at parang kulungan ng sapatos. Kung ganoon, hayaan mo siyang bumalik sa gitnang plaza. Hindi niya kailangang baguhin ang sarili niya dahil lang may pera na siya. Iyan din ang sinabi ko sa kanya. Natapos ang aralin sa chess na muli na namang checkmate si Arturo. Ngunit mas tumagal kaysa sa mga nauna. Natututo siya. Mabagal, ngunit tunay. Magandang laro, sabi ni Arturo, iniabot ang kanyang kamay. Kinamayan siya ni Salvador, wala na ang kaba, mayroon na lamang paggalang. Ginoong Peralta, may ipapakita po sana ako. Sige, maingat na inilagay ni Salvador ang mga piyesa sa luma niyang bag. Tumayo siya. Sumunod po kayo. Sinundan siya ni Arturo, Carmela at Armando sa kabilang dulo ng parke. Dumaan sila sa playground, ngunit hindi sa mga duyan o slide. Huminto sila sa isang partikular na bangko na may bagong plakang nakakabit. Ang nakasulat sa plaka, sa alaala ni Don Miguel Castro, guro sa chess, isang pambihirang lolo, isang taong may dignidad. Ang halaga ng tao ay wala sa kanyang pag-aari kundi sa kanyang ibinibigay. 1945 to 2021. Napasinghap si Carmela, hindi niya alam na ginawa ito ni Salvador. Bahagi ng pera ko ang ginamit ko rito, paliwanag ni Salvador habang marahang hinahaplos ang plaka. Tinulungan ako ni Master Sanchez para makakuha ng permiso. Gusto kong magkaroon si Lolo ng lugar kung saan siya maaalala, kung saan pwedeng umupo ang ibang bata, at baka may magturo sa kanila ng chess tulad ng pagturo niya sa akin.
Binasa ni Arturo ang plaka ng 2 beses, tinatatak sa alaala ang bawat salita. Matalino ang lolo mo. Opo, at sana'y nakilala ninyo siya. Sa tingin ko, marami kayong napag-usapan. Sa tingin ko rin. Umupo si Salvador sa bangko, inaanyayahan si Arturo na umupo sa tabi niya. Nanatiling nakatayo sina Carmela at Armando sa likuran, nagbibigay ng espasyo. May sasabihin po sana ako na hindi ko pa nasasabi kahit kanino, sabi ni Salvador. Makikinig ako. Nang mamatay ang lolo ko, may ipinangako ako sa kanya. Nangako akong may saysay ang magiging buhay niya, na hindi mamamatay kasama niya ang lahat ng itinuro niya sa akin. Kaya nagpatuloy akong maglaro ng chess kahit nagugutom kami. Kaya araw-araw akong pumupunta sa plaza dahil habang naglalaro ako, buhay pa rin siya sa isang paraan. Pumatak ang luha ni Salvador, ngunit nagpatuloy siya. At nang matalo ko kayo, hindi lang po pera ang iniisip ko. Iniisip ko, Lolo, nakikita mo ba ito? Ginagawa ko ang itinuro mo. May dignidad ako. At nang tumanggi kayo noong una, hindi po ako nagalit. Nalungkot lang ako. Dahil parang ibig sabihin noon, hindi pala ginagantimpalaan ng mundo ang dignidad. Ramdam ni Arturo ang bawat salita na parang suntok sa dibdib, pero dumating ang kinabukasan, pagpapatuloy ni Salvador. At tinupad ninyo ang inyong salita at pinaniwala ninyo akong baka lang, pwedeng maging patas ang mundo, na mahalaga ang dignidad, na dapat tuparin ang mga pangako. Salvador, halos hindi makapagsalita si Arturo. Mas marami kang itinuro sa akin sa isang laro ng chess kaysa sa natutunan ko sa 20 taon ng negosyo. Itinuro mo sa akin ang pinakamahalagang bagay na nakalimutan ko, na tao muna tayo bago ang lahat. Sandali silang nanahimik, 2 taong mula sa magkaibang mundo, pinag-ugnay ng aral na hindi kailanman malilimutan. Palubog na ang araw nang sabay-sabay silang naglakad pabalik. Si Arturo patungo sa kanyang sasakyan, ang pamilyang Castro patungo sa kanilang bagong apartment na malapit lang. Ginong Peralta, tawag ni Carmela bago sila maghiwalay. Tawagin mo akong Arturo, pakiusap. Hindi na kita boss, magkatrabaho na tayo. Ngumiti si Carmela. Arturo, may gusto lang akong sabihin. Noong una kitang makita, kaaway ang tingin ko sa'yo. Isa ka sa mga taong nagpahirap sa buhay ko. Pero ngayon, may iba na akong nakikita. Ano yon? Isang taong may tapang magbago. At mas bihira iyon kaysa sa anumang talento. Madaling maging mabuti mula sa simula. Pero ang piliing maging mas mabuti matapos magkamali, iyan ang tunay na tapang. Niyakap ni Arturo si Carmela at buong loob niyang tinanggap ang yakap. Kinamayan niya si Armando, dama ang lakas ng kapit na galing sa mga taon ng pagsusumikap. Sa huli, lumuhod siyang muli sa harap ni Salvador. Salamat, sabi niya, sa lahat. Kita tayo sa susunod na linggo para sa isa pang aralin? Tanong ni Salvador. Hinding-hindi ko palalampasin. Nang gabing iyon, sa bagong apartment ng pamilyang Castro, nakaupo silang 3 sa sarili nilang sala, sa sarili nilang sofa, sa sarili nilang tahanan, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Hindi na sila nagsisiksikan sa iisang silid. May sariling kwarto si Salvador na may mesa para sa pag-aaral. May pribadong espasyo sina Carmela at Armando. At gayon pa man, gabi-gabi pa rin silang magkakasama. Dahil nabibili ng pera ang espasyo, sabi ni Salvador habang nakapulupot sa pagitan ng kanyang mga magulang. Pero hindi nito napapalitan ang lapit na nabuo sa panahon ng hirap. Alam niyo ba kung ano ang pinakamagandang bahagi ng lahat ng ito? Tanong niya. Ano iyon, mahal ko? Sagot ni Carmela, na hindi namin kinailangang baguhin ang sarili namin para magbago ang buhay namin. Kami pa rin kami, ang kaibahan lang, nakikita na kami ng mundo. Hinagkan ni Armando ang ulo ng kanyang anak. Palagi ka naming nakikita, kinailangan lang ng isang himala para makita ka rin ng iba. Hindi po himala iyon, Tay.
Chess iyon. Sabi ni Lolo, itinuturo ng chess ang pinakamahalagang katotohanan. Hindi mahalaga kung anong mga piyesa ang sinimulan mo. Ang mahalaga ay kung paano mo sila laruin. Sa kabilang panig ng lungsod, mag-isa si Arturo Peralta sa kanyang penthouse. Ngunit iba ang pakiramdam ng pag-iisa ngayon. Hindi na ito ang pag-iisang dulot ng pagkakahiwalay sa mundo. Ito'y katahimikan ng taong natutong makipagpayapaan sa sarili. Inalis niya ang litrato ng kanyang ina mula sa frame at inilagay ito sa kanyang mesa kung saan araw-araw niya itong makikita. Hindi na nakatago sa drawer, hindi na pinagmumulan ng hiya, kundi paalala kung sino talaga siya at kung saan siya nagmula. Nag-vibrate ang kanyang telepono, mensahe mula kay Master Sanchez. Unang pulong ng Dignity Foundation bukas, alas 10 ng umaga. May 47 aplikasyon na mula sa mga pamilyang nangangailangan. Handa ka na ba? Agad na nag-reply si Arturo. Handa na, dagdag pa niya. At salamat sa hindi mo pagsuko sa akin nung sumuko na ako sa sarili ko. Ilang segundo lang dumating ang sagot. Lahat tayo'y karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon. Ibinigay mo sa akin ang sa akin noon nang walang ibang naniwala sa isang mahirap na chess player para magturo sa club mo. Kinailangan lang ng panahon para ipaalala sa iyo na ang habag na ipinakita mo noon ay buhay pa rin sa loob mo. Nakalimutan yon ni Arturo na minsan siya rin ay nagbigay ng pagkakataon na dati naniniwala rin siya sa pagtulong sa may talento kahit walang yaman. Sa paglipas ng panahon, nawala niya ang sarili niya, ngunit muli siyang natagpuan ni Salvador. Lumipas ang mga linggo, naging mga buwan, at ang kwento ng batang henyo at ng mayabang na milyonaryo ay naging alamat. Patuloy na kumalat ang mga video, patuloy na naisulat ang mga artikulo. Ngunit ang pinakamahalagang mga bagay ay nangyayari sa labas ng kamera. Nagpatuloy si Don Quirino sa pagbebenta ng dyaryo sa gitnang plaza, ngunit ngayon ay tumutulong na rin siyang tukuyin ang mga batang may talento na nangangailangan ng suporta. Lumago ang Dignity Foundation at umabot na sa 89 na iskolar. Bawat isa ay may katulad na kwento, talentong nilamon ng kahirapan, ngayoy namumulaklak dahil sa oportunidad. Na-promote si Veronica bilang Director of Social Responsibility sa Peralta Corporate, nagdidisenyo ng mga programang ginawang huwaran ang kumpanya sa makatarungang pagtrato sa mga empleyado. 3 beses sa isang linggo namang sinasanay ni Master Sanchez si Salvador, inihahanda siya para sa mga pambansang torneo. Nanalo na ang bata ng 2 kompetisyon sa kanyang kategorya ng edad. At linggo-linggo, walang palya, umuupo si Arturo Peralta kasama si Salvador sa harap ng luma at pinintang kamay na chessboard. Ginawa ng isang lalaking hindi niya kailanman nakilala, ngunit siyang nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. 1 taon matapos ang araw na nagbago ng lahat, nagdaos sila ng isang espesyal na seremonya. Sa gitnang plaza, sa tabi ng fountain na sa wakas ay naayos na dahil sa donasyon ni Arturo, inilunsad nila ang isang programang pangkomunidad sa chess. 20 board ang permanenteng inilagay sa mga mesa na yari sa semento. Ang mga voluntaryong guro, kabilang si Master Sanchez, ay nagbigay ng libreng aralin sa sinumang batang gustong matuto. Si Salvador, na ngayoy 12 taong gulang na, ang nagbigay ng pambungad na talumpati. Hindi na siya ang mahiyain at tahimik na batang kilala noong 1 taon. Mapagkumbaba pa rin siya, ngunit natagpuan na niya ang kanyang tinig. Itinuro sa akin ng lolo ko na ang chess ay parang buhay, sabi niya sa harap ng daan-daang tao. Lahat tayo ay nagsisimula sa parehong piyesa, tig-16 bawat isa. Hindi mahalaga kung ikaw ay mayaman o mahirap. Sa board, pare-pareho ang ating potensyal. Itinuro niya ang mga bagong board, ngunit sa totoong buhay, hindi ganoon. May mga taong nagsisimula na may lamang, mayroon ding nagsisimula na halos wala.
At matagal kong inisip na hindi iyon patas. Akala ko isinilang ako sa maling panig. Ngunit ngayon, may iba na akong nauunawaan. Hindi natin kontrolado kung ano ang panimulang ibinigay sa atin, ngunit kontrolado natin kung paano tayo maglalaro. At higit sa lahat, kapag may pagkakataon tayong gawing mas patas ang laro para sa iba, iyon ang pinakamahalagang galaw na maaari nating gawin. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa buong plaza. Naroon si Arturo, nakatayo kasama ang mga empleyado ng kanyang kumpanya na kusang dumalo.